Ako lang mag-isa ang humihip sa kandila para sa aming wedding anniversary. Nang umilaw ang screen ng cellphone ko, may icing pa ng cake na nakadikit sa aking mga daliri. 7 salita lang ang nilalaman ng mensahe. May business dinner ako ngayong gabi. Walang happy anniversary. Walang sorry. Wala man lang kahit anong emoji. Inilapag ko ang cellphone nang nakataob sa mesa. Ipinagpatuloy ko ang pagkain ng malamig na steak. Hiniwa ko ito ng paunti-unti. Kasing bagal ng paglalagari ng isang matigas na kahoy. Ilang beses akong sinilip ng aming kasambahay mula sa pinto ng kusina. Parang may gustong sabihin, pero pinipigilan ang sarili. 10 taon na. Ang lahat ng tao sa bahay na ito, sanay na sa ganitong eksena. Hihintayin ko siya. Hindi siya uuwi at mag-isa kong liligpitin ang mga pinagkainan. Kahit ang mga katulong namin ay iniisip na normal na lang ang ganito. Tumunog ulit ang cellphone ko. Hindi siya. Isang numerong walang nakarehistrong pangalan. Isang pangungusap lang ang laman ng text. Uuwi ka ba ngayong taon? Napatitig ako sa mensahe. Huminto sa ere ang tinidor na hawak ko. 10 taon. 10 buong taon. Kahit kailan ay hindi ako tinext ng numerong ito. Pero ngayon, nagparamdam siya. Ibinaba ko ang tinidor at kutsilyo. Tumayo ako at naglakad papunta sa kwarto. Sa pinakasulok na pader ng aking walk-in closet, may nakatagong isang safe. Hindi niya kailanman nalaman na may safe dito. Akala niya, sa loob ng 10 taon, bukod sa pamamalengke, pagluluto, at pagsisilbi sa mga biyanan ko, wala na akong ibang mahalagang bagay na dapat itago. Yumuko ako at inilagay ang password. Click. Bumukas ang safe, tila isang nilalang na matagal nang natutulog, na sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata. Sa loob, may isang kahon na gawa sa sinaunang kamagong. May nakaukit na bulaklak sa takip nito. Kupas na ang disenyo dahil sa paglipas ng panahon, pero nandoon pa rin ang banayad at pamilyar na amoy nito. Binuksan ko ang kahon. Nakahimlay doon ang isang sinaunang emerald signet ring. Ang kulay ng esmeralda ay napakatingkad. Parang tutulo ang katas ng luntian. Sa loob ng singsing, may nakaukit na isang letrang M. Ito ang pamana at simbolo ng aming angkan. Noong 8 anyos ako, mismong ang aking ama ang nagsuot nito sa aking hinlalaki. Sabi niya noon, ang singsing na ito ay 3 henerasyon ng nasa pamilya natin. Kahit saan ka man mapunta, kahit anong mangyari hanggat buhay siya, laging bukas ang pinto ng bahay para sa'yo. Hinawakan ko ang singsing. Ang malamig na bato ay dumampi sa aking palad. Nagbigay ito ng matagal ko nang hindi nararamdamang kapanatagan. Sa pinakailalim ng kahon, may nakapatong na isang litrato. Ang babae sa litrato ay nakasuot ng puting business suit, nakatayo sa isang ribbon-cutting ceremony sa Makati CBD. Matalas ang mga mata, may tiwala sa sarili ang ngiti. Pinalilibutan ng 12-dosenang mamamahayag, puting-puti ang mukha niya sa kislap ng mga camera flash. Noong panahong iyon, alam ng buong business sector ng Pilipinas na may isang unika hidya na sa edad na 23 ay mag-isang nagpatakbo ng bilyon-bilyong pisong merger. Sa edad na 24, na-feature siya sa cover ng Forbes Asia. Sabi ng lahat, siya ang susunod na tagapagmana ng imperyo, hanggang sa makilala ko siya. Lumitaw siya sa isang charity gala sa Manila Peninsula. Kakasimula pa lang niya noon ng sarili niyang tech company. Nagsimula sa wala, seryoso ang mukha, matapang, pero magalang magsalita. Sa gitna ng mga matataba at ganid na negosyante, siya ay malinis at matatag na parang kawayan. Naakit ako sa ambisyon niya. Naakit din siya sa kinang ko. Matapos ang 2 taong relasyon, nag-propose siya sa akin. Sabi niya, poprotektahan niya ako habang buhay. Sinabi ko sa ama ko na papakasalan ko siya. Matagal na natahimik ang ama ko. Isang tanong lang ang binitiwan niya. Karapat-dapat ba siyang ipagpalit mo ang lahat? Sabi ko, hindi niya gusto ang mga babaeng masyadong dominador. Ayokong gamitin ang kapangyarihan ng pamilya ko para liitin siya. Gusto kong maging isang ordinaryong asawa. Nasasamahan siya sa pag-abot ng pangarap niya. Bumuntong hininga ang ama ko at sinabing, sige, pumunta ka. Pero tandaan mo, ang anak ng pamilya natin, hindi pwedeng tapakan ng kahit sino. Ikinulong ko ang lahat ng bahagi ng nakaraan ko sa safe na ito. Binago ko ang lahat. Sinabi ko sa kanya na, ang mga magulang ko ay may maliit na sari-sari store at sakahan sa isang maliit na probinsya sa Iloilo at doon na nagretiro. Tumango siya nang marinig ito at sinabing, mabuti yan. Ayaw niya sa komplikadong relasyon sa pamilya. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang maliit na negosyo ng ama ko.
Hindi niya alam na ang imperyo ng pamilya namin ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng buong bansa. Akala niya, ang pinakasalan niya ay isang babaeng walang pinanggalingan, masunurin at tahimik na asawa. At naging ganitong klasing asawa nga ako sa loob ng 10 taon. Nang itabi ko ang litrato at ang singsing. Dumapo ang paningin ko sa isang brown envelope sa sulok ng safe. Hindi selyado ang envelope. Sa loob ay may isang papel. Mabilis pero madiin ang pagkasulat dito. May petsa at address. Ito ay 3 taon na ang nakararaan. Noong palihim kong binili ang kumpanyang kalaban niya para iligtas siya, ito ang dokumentong natira. Hindi niya alam na sa likod ng business war, na muntik nang magpabagsak sa kanya, ako ang nagmamanipula. Hindi niya alam na tuwing madaling araw, kapag tulog na siya, bumabangon ako para basahin ang mga financial reports. Ginamit ko ang koneksyon ng pamilya ko para palihim siyang tulungan. Ang alam lang niya, palaging milagrong nakakakuha ng malalaking project ang kumpanya niya. Ang alam lang niya, laging milagrong naaayos ang mga krisis nila. Akala niya, sadyang sinuswerte lang siya. Kinuha ko ang cellphone ko, nireplyan ko ang text. Uuwi ako ngayong taon. Ayusin niyo ang pagdating ko bukas. Pagka-send ko, binura ko ang text na ito, pati ang call at text log. Naaninag ko ang mukha ko sa screen ng cellphone. Maganda pa rin ang balat ko, pero walang buhay ang mga mata ko. Hindi pa matanda ang 34 anyos. Pero ang pakiramdam na pinutulan ka ng pakpak, nagmukha akong parang malamig na tubig. Ito ang asawang gusto niya. Tahimik, masunurin, hindi nagpapakita sa publiko. Sa loob ng 10 taon, mabibilang sa isang kamay ang beses na isinama niya ako sa labas. Minsan, may mga kaibigan siyang pumupunta sa bahay. Ang pakilala niya sa akin palagi ay, siya ang misis ko. Pagkatapos noon, wala na. Wala siyang interes na ipakilala ako ng lubusan at hindi niya kailanman inisip na kailangan kong maging bahagi ng social circle niya. Hindi nga alam ng mga tao sa kumpanya niya na kasal na siya. Minsan, tumawag sa bahay ang bago niyang sekretary at ang unang tanong ay, "Kayo po ba ang maid ni Sir Javier?" Natigilan ako, ngumiti at sinabing, "Opo." Binaba ng kabilang linya ang telepono. Sanay na ang lahat na ituring akong parang hangin. Pag pumupunta ang biyenan kong babae sa bahay, hindi man lang niya tinitingnan ang pagkaing isiniserve ko. Sasabihin lang niya, "Ipatong mo na lang diyan." Pag pumupunta ang sister-in-law ko kasama ang anak niya, ipapasa niya sa mga braso ko ang bata at aalis para mag-shopping. Pag uwi niya, ni isang, "Salamat, wala kang maririnig." Noong nakaraang Pasko, para sa Noche Buena, nagluto ako para sa higit 10 tao. Hinintay kong matapos silang lahat kumain bago ako umupo sa dulo ng mesa para kumuha ng malamig na tira-tirang pansit. Walang nagtira ng pagkain para sa akin. Walang nag-isip na dapat sabay-sabay kaming kumain. Siya? Nakaupo siya sa kabisera, kausap ang tatay niya tungkol sa negosyo, kausap ang kapatid niya tungkol sa stocks. Minsan sisilipin niya ako para lang sabihing, "Malamig na ang kape, magtimpla ka ng bago." Tumayo ako para magtimpla. Ang usok sa kusina ay nagpahapdi sa mga mata ko. Pumutok ang mga fireworks sa labas, nagpaliwanag sa buong kalangitan. Nakasalampak ako mag-isa sa harap ng lababo. May hawak na bagong timplang kape at biglang hindi ko na maalala kung ano ang hitsura ng 22 anyos na babaeng nakatayo sa ribbon cutting. Ang pakiramdam na iyon, parang may karayom na tumusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ko. Hindi masakit, pero nakakaiyak. Bumalik ako sa dining room. Inilapag ko ang kape sa mesa. Hindi man lang niya ako tiningnan. Naupo ako sa sulok at inubos ang malamig na tira-tira. Hindi sa hindi ako nasasaktan. Naging ugali na lang ang masaktan, kaya hindi ko na nararamdaman. Sa loob ng 10 taon, ang tanging hindi ko nakasanayan ay ang mga patagong tawag ng ina ko. Minsan sa isang buwan, laging mahina at nag-aalala ang boses. "Ayos ka lang ba? Sinasaktan ka ba niya? Kulang ba ang pera mo?" Lagi akong tumatawa at sumasagot, "Okay lang po ako." Tatahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Tapos sasabihin niya, "Hindi man sinasabi ng papa mo, pero araw-araw kanyang iniisip." Alam ko ang ibig niyang sabihin. Patakaran ng pamilya. Kapag pumili ang anak ng sarili niyang landas, hindi mangingialam ang pamilya. Pero kung dumating ang araw na lilingon siya pabalik, sasaluhin siya ng pamilya. Muli kong isinara ang safe. Pagtayo ko, tumama ang tuhod ko sa sahig.
Napakagatlabi ako sa sakit. Kumapit ako sa pader para tumayo. Naglakad papunta sa salamin, tiningnan ang babae sa loob nito, na nakasuot ng kupas na pambahay. Ang buhok ay magulong nakatali. May mantsa pa ng mantika sa apron, nakatapak sa tig 50 pesos na tsinelas na 3 taon na. Ito ang buhay may asawa ng isang ginang sa loob ng 10 taon. Ginawa akong isang lumang tsinelas mula sa pagiging tagapagmana ng isang bilyon-bilyong korporasyon. Umilaw ulit ang cellphone ko. Tawag niya. Pagkasagot ko, bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang maingay na background. Halo-halo ang boses at musika. May bahid ng pagod sa boses niya at kaunting inis. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, may dinner pala ngayong gabi si Mr. Tan mula sa venture capital. Mataas ang uri ng event na to. Mga big boss sa industriya ang nandito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Baka bago mag-alas 12 uuwi na ako. Ginamit niya ang nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hindi sinadyang itago, nakalimutan lang. Parang sinasabi sa akin na ang bagay na ito ay sobrang halaga, kaya dapat niyang tandaan. Hawak ko ang telepono, tiningnan ko ang kalmadong mukha ko sa salamin, at mahinang napatawa. Sige, marahil ay hindi niya napansin ang ibig sabihin ng tawa kong iyon. Mabilis niyang sinabi, matulog ka ng maaga, at pinatay na ang tawag. Inihagis ko ang cellphone sa kama. Pumasok ako sa walk-in closet. Ngayon, hindi ang safe ang binuksan ko, kundi ang isa pang pinto ng closet. 10 taon nang hindi nabubuksan ang closet na ito. Ang mga nakasabit dito ay puro designer formal wear. Itim, puti, navy blue, bawat isa ay planchado, tila hilera ng mga tahimik na sundalo. Sa pinakaloob ay isang charcoal gray na haute couture na modern Filipiniana terno. Ang personal designer ng pamilya ay nagpapadala ng bagong disenyo taon-taon. Kahit sinusuot ko man o hindi, ang damit ngayong taon ay gawa sa mamahaling seda, may mga nakaburdang perla sa neckline, napakapayat ng hulma sa baywang, at ang slit sa palda ay 3 pulgada sa itaas ng tuhod. Makikita ang binti kapag naglalakad, elegante pero matapang. May nakasabit na handwritten card sa tag ng damit. Ngayong taon, dapat kang ngumiti. Kinuha ko ang damit, inilatag sa kama. Pagkatapos ay binuksan ko ang drawer ng vanity mirror. Maayos na nakasalansan doon ang mga mamahaling jewelry sets. Diamonds, esmeralda, perlas bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bawat isa ay tinago ko sa loob ng 10 taon. Umupo ako sa harap ng salamin at nagsimulang mag-makeup. Foundation, eyeliner, lipstick isa-isa. Parang muling gumuguhit ng mukha sa isang blangkong papel. Ang babae sa salamin, unti-unting bumalik sa itsurang natatandaan ko. Medyo nakaarko ang mga kilay, maliwanag at matalim ang mga mata. Pagtikom ng bibig, may pangingibabaw na lamig. Nang matapos ang huling hagod ng makeup, pinagmasdan ko ang sarili ko ng ilang segundo. Matagal na tayong hindi nagkita. Pagkabit ko ng hikaw, the dial, nag-vibrate ang cellphone ko. Numero ni Mr. Tan. Ang Mr. Tan na ito ay muntik nang lamunin ang kumpanya ni Javier. 3 taon na ang nakararaan noong bagsak sila. Nang bandang huli, palihim ko siyang pinigilan. Hindi lang niya inatras ang takeover, binigyan pa niya ito ng low-interest funding. May utang na loob siya sa akin na hindi pa niya nababayaran. Tinawagan ko siya pabalik. 2 ring lang, sinagot na. Ang boses sa kabilang linya ay 10 beses na mas magalang kaysa 3 taon na ang nakararaan. Kayo po ba talaga yan, Miss Nina? Sumandal ako sa upuan. Malamig ang tono ko. Mr. Tan, nandyan ba si Javier sa event mo ngayong gabi? Opo? Opo. Nandito po si Javier. Ibinaba ng kabilang linya ang boses niya. Pupunta po ba kayo? Magpapadala po ako ng susundo sa inyo sa pinto. Hindi na kailangan. Papasok ako mag-isa. Kung ganoon, pupunta po ba kayo bilang asawa ni Javier o tumigil ako? Tiningnan ko ang mga matang 10 taong naging tahimik sa salamin at dahan-dahang ngumiti. Ang dadalo sa event mo ngayong gabi, hindi ang asawa ni Javier. Nang huminto ang Rolls-Royce sa pinto ng Peninsula Manila, 3 segundo munang natigilan ang doorboy bago nakakilos. Nakaupo ako sa backseat, nakatingin sa 50, metrong red carpet sa labas, at sa napakaraming media sa magkabilang gilid. Talagang hindi biro ang annual gala na ito. Nakapila ang mga luxury cars sa pinto. Bawat kotseng humihinto ay umaani ng kislap ng mga kamera. Pero nang huminto ang kotse ko, tumahimik ang buong paligid ng 2 segundo.
Dahil ito ay isang global limited edition na kotse. 3 lang ito sa buong mundo at ito lang ang nag-iisa sa Pilipinas. Pati ang plate number ay customized. Ang mga bihasang reporter ay nagbubulungan na. Nagtatanong kung kaninong big boss ang kotseng ito. Bumaba ang driver para pagbuksan ako ng pinto. Pag-apak ko sa red carpet, biglang bumaha ang camera flashes. Hindi yung tipong formal na pagkuha ng litrato, kundi parang mga baliw na sunod-sunod na pumipitik. May sumigaw, "Sino yan?" Walang sumagot, dahil walang nakakakilala. Pero hindi ito nakapigil sa pagpindot nila ng shutter. Isang babaeng nakasuot ng charcoal gray haute couture Filipiniana, bumaba sa isang limited edition Rolls-Royce. Ang eksenang ito pa lang ay sapat na para mag-headline bukas. Itinuwid ko ang katawan ko, natural na tiningnan ang mga kamera sa magkabilang gilid, at nagbigay ng napakababa at malamig na ngiti. Hindi ang ngiting nagpapakyut sa camera, kundi isang ngiting nangingibabaw, may kasamang mapanuring tingin. Ang instinct sa pagharap sa media, parang muscle memory na nakaukit na sa buto ko. 10 taong hindi ginamit, pero hindi nakalimutan. Kumislap ng malamig ang mga alahas sa ilalim ng ilaw, emerald earrings, pearl buttons. Sa ring finger ng kaliwang kamay ko, sinadya kong isuot ang nag-iisang emerald signet ring ng pamilya. May lumapit na security guard at pabulong na humingi ng paumanhin, sinasabing kailangan nilang i-check ang invitation. Hindi ako nagsalita. Tumingin lang ako. Agad na nag-abot ang assistant ko sa likuran ko ng isang itim na card na may gold print. Kinuha ito ng guard at tiningnan. Halatang lumaki ang mga mata niya. Ibinalik niya ang card gamit ang 2 kamay, yumuko ng 90 degrees. "Dito po tayo sa VIP entrance, ma'am." Ang VIP entrance ay direktang papunta sa Grand Ballroom sa itaas. Habang umaakyat ang elevator, nabalot ito ng mga salamin. Tiningnan ko ang napakaraming refleksyon ko. Matangkad, malamig, masyadong mahal para lapitan ng ordinaryong tao. Malayong malayo sa babaeng nakasuot ng tsinelas at apron. Bumukas ang pinto ng elevator. Sumalubong ang ingay ng ballroom. Ang ilaw ng mga chandelier ay parang mga basag na diamanteng nahuhulog. Sa ilang daang metrong ballroom, puno ng mga tao. Ang mga lalaki ay nakasuot ng madilim na suit. Ang mga babae ay nakasuot ng designer gowns. Nagkukumpulan at nag-uusap. Bawat isa ay may suot na perpektong maskara para sa socializing. Nakatayo ako sa may entrance. Hindi agad pumasok. Dahil may hinahanap ako, mabilis ko siyang nahanap. Nakatayo sa kanang bahagi ng ballroom. May hawak na champagne, nakikipag-usap sa ilang middle-aged na lalaki. Nakasuot siya ng navy blue suit ngayong gabi. Perpekto ang ayos ng buhok. Tuwid ang tindig. Mukhang maamo kapag ngumingiti. Sa gitna ng mga matatabang negosyante, agaw pansin siya. Kilala ko ang mga taong kasama niya. Si Mr. Tan ng Venture Capital, si Mr. Lopez ng Lopez Group, at 2 boss ng real estate. Ang pagpuri ng mga taong ito sa kanya ay ibang-iba sa ugali nila. Bago ko siya patagong tinulungan 3 taon na ang nakararaan. Hindi nila alam kung bakit laging nakakakuha ng malalaking kontrata ang kumpanya ng binatang ito. Ang alam lang nila, sikat na sikat ang taong ito ngayon, kaya dapat silang sumipsip. Naglakad ako ng 3 hakbang pasulong. Nakasuot ng 4-inch na heels, hindi mabilis, hindi mabagal ang lakad. Ang slit ng terno ko ay gumagalaw sa bawat hakbang. Nagpapakita ng tuwid na binti. May nakapansin sa akin. Ang kamay na may hawak ng baso ay huminto sa ere. Sinundan ng tingin nila ang direksyon ko. Tapos ang pangalawang tao, pangatlong tao. Pahina ng pahina ang ingay ng usapan. Parang batong itinapon sa tubig. Palaki ng palaki ang alon ng katahimikan. Siya ang pinakahuling nakapansin na may kakaiba. Dahil nakatalikod siya sa akin, seryosong kausap si Mr. Tan. Marahil ay naramdaman niyang biglang tumahimik sa paligid at may mali. Natigilan siya, lumingon, at nakita niya ako. Nakakatuwa ang pagbabago sa ekspresyon niya. Una, pagkalito. Bahagyang kumunot ang noo. Parang nakakita ng isang taong pamilyar pero hindi makilala. Pinipilit ng utak na i-process ang impormasyon. Pangalawa, pagkagulat. Nanlaki ang mga mata. Nakaawang ang bibig. Muntik nang mahulog ang champagne glass sa kamay niya. Panghuli, galit. Isang galit na parang nabastos siya. Mabilis siyang naglakad palapit sa akin. Malalaki at mabibilis ang hakbang. Ang sapatos niya ay tumutunog sa marmol na sahig. Paglapit niya sa akin,
Ang pamilyar na amoy ng pabango niya ay sumalubong sa akin. May halong amoy ng alak. Hinawakan niya ng mahigpit ang pulso ko. Sa sobrang higpit, bumaon ang bracelet ko sa buto ko. Anong ginagawa mo rito? Sobrang hina ng boses niya. Halos nakadikit ang labi sa tenga ko. Puno ng pinipigilang galit ang tono. Alam mo ba kung anong okasyon to? Paano ka nakapasok? Sinong nagsabi sa iyong pumunta ka? Hindi ko inalis ang kamay niya. Bahagyang nilingon ko lang siya, tinitigan sa mata, at mahinang sinabi, "Akala mo ba hindi ako makakapasok?" Nabilawkan siya sa sinabi ko, marahil ito ang unang beses. Nakinausap ko siya sa ganitong tono. Ang normal kong sarili ay dapat nakayuko habang sinasabing, "Sorry, gusto ko lang sumilip." At pagkatapos ay ipapasok niya ako sa taxi pa uwi. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Mula sa buhok hanggang sapatos. Tiningnan ang couture terno na suot ko. Ang emerald earrings. Ang bracelet sa pulso ko. Ang signet ring sa hinlalaki ko. Nanliit ang mga mata niya. Mas lalong dumilim ang mukha niya. Nagngangalit ang bagang. Bawat salita ay mariin. Saan mo nakuha ang mga yan? Anong estado mo sa buhay? Alam mo ba kung magkano ang inarkila mo para dyan? 10 taon kaming kasal. Nakita niya ang mga alahas na katumbas ng isang mansyon sa katawan ng asawa niya at ang una niyang inisip, inarkila lang. Bigla akong napatawa. Marahil ay natrigger siya ng tawa kong iyon. Dahil mas humigpit ang hawak niya sa pulso ko. Binabaan niya ang boses niya, parang naguutos. Umalis ka na ngayon din. Dumaan ka sa gilid. Huwag kang magpakita sa mga tao. Nandyan sina Mr. Tan. Alam mo ba kung gaano kaimportante ang gabing ito? Kung may problema, sa bahay na natin pag-usapan. Javier, isang boses mula sa likod ang pumutol sa kanya. Lumapit si Mr. Tan na may hawak na red wine. Puno ng mapanuyong ngiti ang mukha. Huminto siya sa harap namin. Dumapo ang paningin niya sa kamay ni Javier na nakahawak sa pulso ko. Saglit lang, tapos ay mabilis na umiwas. Mas lumawak ang ngiti niya at bahagyang yumuko sa akin. Nandito na pala kayo. Hindi man lang kayo nagsabi. Sana, nagpapadala ako ng susundo sa inyo sa pinto. Pumasok kayo mag-isa. Nakakahiya naman po sa akin. Natigilan si Javier. Tumingin siya kay Mr. Tan. Tumingin sa akin. Ang galit sa mata niya ay napalitan ng pagkalito. At mula pagkalito, ay naging isang masamang kutob. Nakahawak pa rin siya sa pulso ko. Pero unti-unting lumuwag ang hawak niya. Mr. Tan. Kumunot ang noo niya. Kilala niyo po, ang asawa ko? Nang lumabas ang salitang asawa sa bibig niya, na mali-mali ang ekspresyon ni Mr. Tan. Iyon yung mukhang gustong tumawa, pero natatakot. Gustong magpaliwanag, pero hindi alam kung saan magsisimula. Bumuka ang bibig ni Mr. Tan, tumingin sa akin, tumingin kay Javier, at piniling tumahimik na lang. Dahan-dahan kong inalis ang namumulang pulso ko mula sa pagkakahawak niya. Tumango ako kay Mr. Tan. Masyadong formal, Mr. Tan. Maganda ang setup mo ngayong gabi. Mabilis na kumaway si Mr. Tan. Nako, hindi po. Karangalan po ng kumpanya namin na daluhan niyo ito. Alam po ba ni Javier na pupunta kayo? Hindi. Gusto ko siyang isurprise. Nagliwanag ang mata ni Mr. Tan. Sunod-sunod na tumango. Tama, tama. Surprise! Nandyan po si Javier. Ihahatid ko na po kayo sa VIP section. Hindi na. Tumingala ako? Tumingin sa pinakadulo ng ballroom. Iyon ang VIP lounge na nakahiwalay sa pamamagitan ng matataas na halaman at divider. May mga nakatayong bodyguards sa magkabilang gilid. Halatang ibang level ang mga tao sa loob. Ako na lang ang pupunta doon. Nakatayo lang siya si Javier doon. Hindi siya tanga. Sino ba si Mr. Tan? Ang boss ng isang venture capital, kilala sa finance sector bilang mapagmataas. Mabibilang sa daliri ang mga taong yuyukuran niya para lang bigyan ng calling card. At ngayon, ang ugali ni Mr. Tan sa akin ay hindi lang masasabing magalang. Halos matakot na siya. Biglang lumingon si Javier kay Mr. Tan. Nanginginig ang boses. Mr. Tan, kilala mo siya? Tiningnan siya ni Mr. Tan na parang nakatingin sa patay. Walang sinabi. Tumingin ulit siya sa akin. May halong takot sa mata niya at mga bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Bumuka ang bibig niya. May gustong sabihin, pero walang lumabas. Sa wakas, na-realize niya. Ang asawang akala niya ay walang kwenta, ngayong gabi ay nakasuot ng designer clothes na hindi niya mabibili buong buhay niya. May suot na alahas na nakita lang niya sa mga auction catalog at pinapatawa ang mga taong kailangan niyang sipsipin. Ang taong ito ay hindi ang taong kilala niya.
Tumalikod ako at naglakad papunta sa VIP area. Pagkahakbang ko, bigla niyang inabot ang kamay ko para pigilan ako. Umiwas ako gamit ang heels ko, umiikot ng elegante, lumingon sa kanya. Hindi ba sabi mo importanteng event ito? Huwag kang gumawa ng eksena rito. Namutla ang mukha niya. Hindi ko na siya pinansin. Dumiretso ako sa VIP lounge na binabantayan ng mga guard. Narinig ko mula sa likuran ng pabulong na boses ni Mr. Tan. Parang nanggagalaiti. Javier, alam mo ba kung sino siya? Hindi ko narinig ang sagot. Dahil nasa pinto na ako ng VIP area. Pagkakita sa akin ng guard, natigilan siya, tapos napunta ang paningin niya sa emerald signet ring sa hinlalaki ko. Ang singsing na iyon ay makinang at malinaw sa ilalim ng ilaw. Ang ukit sa loob ay medyo nakikita. Naging sobrang magalang ang mukha ng guard. Ibinaba ang mga kamay, bahagyang yumuko, at nagbigay daan. Pumasok ako sa lounge. Ito ay isang pribadong lugar. Mas tahimik kaysa sa labas. May ilang leather sofas at isang teakwood table. May isang lalaking nakaupo sa sofa. Puti na ang buhok pero makisig pa rin. Nakasuot ng dark gray barong Tagalog. May hawak na rosary beads na gawa sa kahoy. Sa tabi niya, may dalawang assistant, bumubulong ng report. Napakalakas ng aura niya. Nakaupo lang siya doon, pero parang sakop niya ang buong lugar. 10 taon kaming hindi nagkita. Tumanda siya ng husto. Pumuti ang buhok niya. Lumalalim ang mga wrinkles sa mata, pero ang mga mata niya ay kasing talim pa rin ng 10 taon na ang nakararaan. Marahil narinig niya ang mga yabag. Inangat niya ang ulo niya. Tumingin sa akin at natigilan. Nahulog ang rosary beads mula sa mga daliri niya. Tumama sa mesa. Gumawa ng malakas na ingay. Parang tinamaan siya ng kidlat. Nanigas ang buong katawan niya at dahan-dahang tumayo. Gulat na gulat ang mga assistant niya. Akmang aalalayan siya, pero iwinaksi niya sila. Humakbang siya ng 2 beses palapit sa akin. Medyo nanginginig ang lakad, nanginginig ang mga labi niya. Tinitigan niya ako ng buong 10 segundo. Unti-unting namula ang mga mata niya, at nagsalita siya. Ang boses niya ay paos. Parang pinilit ilabas mula sa dibdib. Nanginginig, naluluha. Puno ng 10 taong pinigil na pangungulila at sakit. Anak, bakit ka nandito? Tumahimik ang buong ballroom sa sandaling ito dahil ang VIP area ay semi-open. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw sa labas nang walang hadlang. Narinig ng lahat sa bulwagan ang salitang iyon. Tumigil ang lahat sa ginagawa nila. Sabay-sabay na lumingon sa direksyon namin. Nakatayo siya si Javier sa gitna ng maraming tao. Kasing puti ng papel ang mukha niya. Lumapit ako, yumuko at pinulot ang rosary beads. Ibinalik ko ito sa mga kamay niya. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay at nagpakita ng pinakatotoong ngiti ko sa loob ng 10 taon. Papa, susunduin na kita pa uwi. Nanginginig ng matindi ang kamay niya sa palad ko. Ang lalaking ito na 30 taong kinatatakutan sa mundo ng negosyo, na minsan nang nagpabagsak sa mga kalaban niya sa boardroom nang hindi kumukurap, ay parang isang batang nawalan ng paboritong laruan at biglang nahanap ulit. Nakakatakot ang pamumula ng mga mata niya. Nanginginig ang mga labi niya ng matagal, pero hindi siya makapagsalita ng pangalawang pangungusap. Hinawakan niya ang kamay ko. Paulit-ulit na hinaplos ang emerald ring sa hinlalaki ko. Parang kinukumpirma na ang taong nasa harap niya ay totoo. Magaspang ang mga daliri niya. Malalaki ang buto, may mga kalyo. Iyon ang mga peklat mula sa paggawa sa pabrika noong nagsisimula pa lang siya. Ang mga kamay na ito ay nakapirma na ng bilyon-bilyong kontrata, nakipagkamay na sa mga presidente ng iba't ibang bansa. Pero ngayon, nanginginig parang dahon. Ang boses mo. Paos pa rin. Pumayat ka. 3 salita lang. Tumulo na ang luha niya. Isang bilyonaryo. Ang pinakamayaman sa Pilipinas. Sa harap ng daan-daang kilalang negosyante. Umiyak ng walang pag-aalinlangan. Walang balak itago. Gulat na gulat ang mga assistant sa likod niya. Nagkatinginan. At tahimik na umatras ng ilang hakbang. Matagal na silang nagtatrabaho sa kanya. Pero ngayon lang nila nakita ang boss nila na may ganitong ekspresyon. Naramdaman ko rin ang asim sa ilong ko. Pero pinigilan ko. Hindi ako nandito para umiyak. Papa, maraming tao ang nakatingin. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Pinipilit kong pagaanin ang tono ko. Wala ka na bang pakialam sa imahe mo? Ginamit niya ang kabilang kamay para pahirin ang mukha niya. Mabigat pa rin ang boses. Nawala ang anak ko. Aanhin ko pa ang imahe ko.
Napakalakas ng boses niya. Rinig na rinig ng mga tao sa labas. Nakakabinging katahimikan sa ballroom. Ang salitang iyon, nagdulot ng sabay-sabay na pagpigil ng hininga. May nakabitaw ng baso, nabasag sa sahig. Walang pumulot. Lahat ay nakatayo sa iisang posisyon. Nakahaba ang leeg. Nakaawang ang bibig. Nakatingin ng diretso sa VIP lounge. Ano bang narinig nila? Ang bilyonaryong laging nasa top 10 ng Forbes Philippines, tinatawag na anak ang isang babaeng nasa 30 seconds. At ang unika hidya ng bilyonaryong ito, 10 taon nang nawala sa public eye. Ang alam lang ng publiko ay nagpakasal siya ng patago at hindi na nakialam sa negosyo ng pamilya. Walang nakakaalam kung sino ang pinakasalan niya. Walang nakakita sa kanya pagkatapos ng kasal niya. Teka, ang babaeng ito ay katabi ng lalaking yun kanina? At ang lalaking yon ang nagsabing asawa ko siya? Masyadong maraming impormasyon. Naghang ang utak ng lahat ng tao sa loob ng ilang segundo. Tapos sabay-sabay, daan-daang mata ang tumutok sa kanya na parang spotlight. Nakatayo si Javier sa gitna ng karamihan. Wala nang dugo ang mukha niya. Hindi namumutla, parang transparenteng kaputian ng isang bangkay. May malamig na pawis sa noo niya, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kamay niya? Nasa posisyon pa rin ng paghawak sa pulso ko kanina. Naka-curl ang mga daliri, nanigas sa ere, nahulog na pala ang champagne glass niya. Tumapon ang alak sa sapatos niya, hindi niya napansin. Si Mr. Tan ay nakatayo sa tabi niya, komplikado ang mukha, umatras ng kalahating hakbang, parang lumalayo sa kanya. Si Mr. Lopez mula sa Lopez Group ay nag-scroll na sa cellphone niya. Marahil ay nag-search ng business news 10 taon na ang nakararaan, para i-confirm kung ano talaga ang hitsura ng tagapagmana ng pamilya Sai Madrigal. Bumuka ang labi niya, parang may gustong sabihin, pero isang napakahinang tunog lang ang lumabas sa lalamunan niya. Hindi na kailangang pakinggan para malaman kung ano ang gusto niyang itanong. Gusto niyang itanong, ikaw ang anak ni Don Alejandro? Gusto niyang itanong, bakit sa loob ng 10 taon, hindi mo kailanman sinabi? Gusto niyang itanong, sino ka ba talaga? Lahat ng tanong ay nakasulat sa mukha niya, sa mabilis na pagliit ng mga pupil niya, sa nanginginig niyang mga daliri. Pero hindi ko siya tiningnan. Inalalayan ko ang ama ko para umupo sa sofa. Ipinagtimpla ko siya ng tsaa. Kinuha niya ito pero hindi ininom. Ibinaba ang tasa sa mesa. Hinawakan ulit ang kamay ko. Sobrang lalim ng awa at guilt sa mata niya. Binabaan niya ang boses niya, pero bumalik na ang pangingibabaw ng tono niya. Iyon ang tono na ginagamit niya sa mga kalaban niya sa negosyo. Sabihin mo sa papa, anong klasing buhay ang dinanas mo doon sa loob ng 10 taon? Papa, tinatanong kita kung anong buhay ang dinanas mo doon? Biglang tumaas ang boses, hinampas ang mesa, tumalon ang tasa ng tsaa. Tumalsik ang tubig. Nagulat ang mga tao sa labas. Sabay-sabay na nanginig. Lumampas na ang paningin niya sa akin. Eksaktong tumutok sa nanigas na figura sa karamihan. Lumapit ka rito, hindi Mr. Javier. Walang titulo. Ang pagtawag na ito mula sa bibig niya. Naramdaman ng bawat isa sa loob ang bigat nito. Hindi ito simpleng pagmamaliit. Ito ay ang matinding galit ng isang ama, nang malamang inabuso ang anak niya sa loob ng 10 taon. Hindi siya gumalaw, hindi sa ayaw niya. Nanghina ang mga binti niya, nanginginig ang mga tuhod niya. Kahit ang slacks niya ay hindi maitago ito. Ilang beses lumunok ang Adam's apple niya. Sa huli, pilit niyang inihakbang ang unang paa. Mabagal ang paglakad niya. Bawat hakbang, parang nakatapak sa patalim. Ang mga tingin ng tao ay parang karayom na nakatusok sa likod niya. Siya na laging pinakasikat sa karamihan. Kailanman ay hindi naranasang husgahan na parang isang kriminal. Dumating siya sa VIP entrance. Hinarang siya ng guard. Kumaway ang ama ko. Binaba ng guard ang braso. Tumayo siya. 3 hakbang ang layo sa amin. Ang layong ito, sapat na para makita niya ang bawat wrinkle sa mukha ng ama ko. At makita ko rin ang pagpatak ng pawis mula sa noo niya. Bumuka ang bibig niya, basag ang boses, parang papel de liha na kumakaskas sa salamin. Don Alejandro. Sinong tinatawag mong Don Alejandro? Kasing lamig ng yelo ang boses. Pinakasalan mo ang anak ko 10 taon na. Sino ang tinatawag mong Don Alejandro? Mas lalong namutla ang mukha niya. Hirap na hirap siyang baguhin ang itatawag, parang may 1,000 kilong nakapatong sa dila niya. Pinipigilan siyang huminga. Papa, wag mo akong tawaging papa. Hindi ko tatanggapin. Ang pangungusap na iyon
ay parang sampal. Napaatras siya. Napatingin siya sa akin. Humihingi ng tulong ang mga mata. Kilalang kilala ko ang ganyang tingin. Sa 10 taong pagsasama, tuwing inuutusan niya akong harapin ang mga mahihirap na kliyente, ganito ang tingin niya. Pero ngayon, ang kaharap niya ay hindi mahirap na kliyente, kundi ang ama ko. Ininom ko ang tsaa at dahan-dahang hinipan. Hindi ko siya tiningnan. Humakbang pasulong ang ama ko. Kusang umatras siya ng kalahating hakbang, pero pilit na tumayo ng tuwid. Sinuri siya ng ama ko mula ulo hanggang paa. Mula sa navy blue suit, Senda 11 blue suit, hanggang sa leather shoes niya, at bumagsak ang paningin sa mamahaling cufflinks niya. Nakasuot ka ng mamahaling brand ng suit, may ganyang klaseng cufflinks. Hindi malakas ang boses niya, pero bawat salita, parang kutsilyong hinihiwa ang laman niya. Alam mo ba kung ano ang sinusuot ng asawa mo sa bahay? Natigilan siya. Sa bahay, nakasuot siya ng tig 50 pesos na tsinelas. 3 taon nang hindi pinapalitan. Mariin na sabi ng ama ko. Punong-puno ng mantsa ng mantika ang apron niya. Hindi matanggal. Pumutok-putok ang mga kamay niya tuwing taglamig dahil kailangan niyang hugasan ang mga pinggan at damit ninyong buong pamilya. Alam mo ba ang mga ito? Gumawa ng tunog ang lalamunan niya. Walang lumabas na salita. Akala mo ba kaya swerte ka nitong mga nakaraang taon dahil sa galing mo? Ngumiti ng mapakla ang ama ko. Kinuha ang isang dokumento mula sa assistant. Binuklat ito. Ang kumpanya mo, JTech Solutions. 3 taon na ang nakararaan. Naubusan ng pondo. Bibilhin sana ng venture capital ni na Mr. Tan. 3 araw at 3 gabi kang hindi nakatulog sa kaba. Tapos biglang umatras ang venture capital sa pagbili. Binigyan ka pa ng low interest funding. Akala mo ba, dahil yun sa mukha mo, bigla siyang lumingon kay Mr. Tan. Nakatayo si Mr. Tan. Sa karamihan, ang mukha ay parang sinasabing, "Huwag mo akong tingnan." Wala akong sinabi. 5 taon na ang nakararaan. Hindi mo makuha ang government project. Mas mababa ng 200 million ang bid ng kalaban mo. Pipirmahan na sana ang kontrata. Tapos biglang ikaw ang pinili. Akala mo ba maganda ang proposal mo? Ang mukha niya ay mula puti, naging abo. At ang mga core technology patents ng kumpanya mo. Ilang beses kayong kinasuhan ng infringement. Laging naaareglo out of court. Akala mo ba takot sila sayo? Inihagis ng ama ko ang dokumento sa mesa. Nangalat ang mga papel. Nagpakita ng maraming kondisyon at pirma. Sumandal ang ama ko sa sofa. Tiningnan siya na parang isang langgam. Bawat pag-ahon mo sa krisis. Ang anak ko ang nasa likod na naglilinis ang gikalat mo. Nanigas ang hangin. Parang tinanggalan siya ng buto. Nakatayo roon na parang tutumba na. Tumingin siya sa akin. Puno ng pulang ugat ang mga mata niya. Nanginig ang mga labi niya ng matagal. Sa wakas, nakapagsalita rin siya. Ikaw yon? Ibinaba ko ang tasa ng tsaa. Inangat ko ang ulo ko at sinalubong ang mga mata niya. 10 taon kong tinitigan ang mga matang iyan. Mula sa pagiging mapagmahal noong bago pa lang kami, hanggang sa pagiging malamig pagkatapos ng kasal. At ngayong gabi, ang pagkalito at takot. Naramdaman kong sobrang kalmado ng puso ko. Parang isang lawa na 10 taong hinipan ng hangin at sa wakas, naging yelo na. Ikaw ang palaging tumutulong sa akin? Inulit niya. Hindi na makilala ang boses niya. Hindi tinutulungan. Malamig ang tono ko. Parang nagsasalita tungkol sa bagay na walang kinalaman sa akin. Nililinis ko ang kalat mo. Kung wala ako, ano ba talaga si Javier? Pagkabitaw ko ng mga salitang iyon, ang buong ballroom ay tahimik na tahimik. Rinig mo ang ugong ng aircon. 2 beses siyang umiling. May bumulong sa likod niya. Diyos ko! Ang asawa niya ay ang panganay ng mga Sai Madrigal. Tapos nagsimula na ang bulong-bulungan. Parang alon na umaapaw. Ang heres ng Sai Madrigal? Yung Madrigal Holdings? Yung unika hija ni Don Alejandro? Yung genius sa negosyo 10 taon na ang nakararaan? Kasal siya kay Javier? 10 taon kay Javier? Di ba sabi niya ordinaryong tao lang daw ang asawa niya? Tingnan mo ang mukha niya. Pati siya hindi niya alam. Nagpakasal sa anak ng bilyonaryo? Tapos ginawang katulong? Siraulo ba siya? Hindi malakas ang mga boses na yon, pero sapat para marinig niya. Nakatayo siya sa gitna ng bagyo ng tsismis. Bawat salita, parang kutsilyong, kaskas sa mga buto niya. Masyadong mataas ang pride niya. Palagi siyang nagpapahiya ng ibang tao. Kailanman ay walang nagpahiya sa kanya. Pero ngayong gabi, siya ang pinakamalaking katatawanan. Sa paningin ng daan-daang tao rito,
Tiningnan siya ng ama ko. Walang nikatiting na awa sa mata. Sinabi sa akin ng anak ko noon, papakasalan daw niya ang isang binatang nagsimula sa wala, na may ambisyon. Bumigat ang boses ng ama ko. Sabi niya, hindi raw gusto ng taong yon ang masyadong dominador na babae. Kaya ayaw niyang gamitin ang impluensya ng pamilya. Sabi niya, gusto niyang maging isang ordinaryong asawa sa tabi niya. Tumigil siya, biglang tumanda ang boses. Akala ko, ang pinili niya ay hindi bababa sa isang taong tunay na magmamahal sa kanya. Ang pangungusap na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang panunumbat. Namula ang mata niya ni Javier, hindi dahil sa usok. Talagang namula. Kinuyom niya ang kamao niya. Pumuti ang mga buko ng daliri. Nanigas ang buong katawan na parang banat na pana. Tiningnan niya ako, may pagsisisi sa mata niya, may gulat, may takot, at may isang bagay na hindi ko maintindihan. Marahil, na-realize na niya. Kung ano ba talaga ang sinayang niya sa loob ng 10 taon. Nina, tinawag niya ang pangalan ko. Nanginginig ng matindi. Hindi ko talaga alam. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tiningnan ko ang mukha niya na minsan nagpakilig sa akin. Bigla akong natawa. Sabihin sa'yo? Dahan-dahan akong tumayo para pumantay sa kanya. Papayagan mo ba akong pumunta sa mga events mo? Hindi siya nakasagot. Sasabihan mo ba ang pamilya mo na huwag akong ituring nakatulong? Hindi pa rin siya sumagot. Sa anniversary natin, ibibigay mo ba sa akin ang oras bago mag-2:00? Kalmado pa rin ang boses ko. Kalmado na parang nagtatanong kung anong kinain niya kanina. Pero ang mukha niya ay tuluyan ng bumagsak. May namumuo sa mga mata niya. Mahigpit ang kagat sa labi. Nanginginig ang panga niya. Hindi mo gagawin. Ako na ang sumagot para sa kanya. Iibahin mo lang ang paraan mo para gamitin ako. Hindi totoo yan. Humakbang siya. Pasulong. Agad siyang hinarang ng guard. Nagpumiglas siya. Tumaas ang boses. Nina, hindi ako ganyang tao. Talagang ano? Pinutol ko siya. Talagang mahal mo ako? Javier, 10 taon. Hindi mo nga alam kung anong klaseng tao ako. Sino ba ang mahal mo? Natahimik siya sa tanong ko. Inayos ko ang manggas ng terno ko. Elegante at kalmado ang kilos ko. Parang nagliligpit lang ng ginamit na napkin pagkatapos kumain. Tapos tumingin ako sa ama ko. Mahinang sinabi, Papa, pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. Agad na tumayo ang ama ko at hinawakan ang kamay ko. Naging maamo ang boses, parang ibang tao. Sige, uwi na tayo. Iuuwi ka na ni Papa. Sandali, bigla niyang iwinaksi ang kamay ng guard. Tumakbo papunta sa harap ko. Magulo na ang buhok, tabingi na ang necktie. Ang hitsura niya, kumpara sa sikat na Javier kanina, ay ibang-ibang tao na. Nakakatakot ang pamumula ng mata. May luha na nagbabadya. Halos isigaw na niya. Nina, 10 taon! Kahit anong isipin mo, sa loob ng 10 taon na yan, wala akong ginawang kalokohan na makakasira sa'yo. Hindi ka pwedeng umalis na lang ng ganito. Huminto ako. Lumingon ako sa kanya. Isang tingin lang, wala kang ginawang kalokohan na makakasira sa akin? Ngumiti ako. Banayad na banayad. Banayad na banayad. Javier, lumabas ka at magtanong. Tingnan mo ang mga kaibigan mo. Tingnan mo ang sekretary mo. Tanungin mo ang pamilya mo. Tanungin mo sila. Anong klaseng buhay ang dinanas ng misis mo? Sa loob ng bahay niyo ng 10 taon. Humarap ako sa karamihan sa ballroom. Hindi kalakasan ng boses, pero malinaw ang bawat salita. Sa lahat, ako po si Catarina Nina Say Madrigal, anak ni Don Alejandro. Sa loob ng 10 taon, naghugas ako ng mahigit 3,600 na beses ng pinggan sa pamilya ninyo. Nilabhan ko ang mga damit ng buong pamilya niya. Pinalaki ko ang anak ng kapatid niya. Pinagsilbihan ko ang lahat ng kailangan ng mga biyenan ko. Tuwing Pasko, para sa Noche Buena, nagluluto ako para sa higit 10 tao. Hihintayin kong matapos silang kumain. Saka lang ako uupo sa dulo ng mesa para kumain ng malamig na tira-tira. May mga napagasp sa karamihan. May mga nagtakip ng bibig. Bawat malaking kontrata ng kumpanya niya, ako ang nasa likod noon. Bawat malaking kliyente niya, gamit ang koneksyon ng pamilya namin. Hindi man lang niya alam kung ano ang course ko noong college. Hindi niya alam kung anong mga awards ang nakuha ko. Hindi niya alam na ang babaeng pinakasalan at iniuwi niya ay ang pinakabatang nakapasok sa Forbes 30 Under 30 ng Pilipinas. Tumigil ako sandali. Tumingin sa kanya. Nakatayo siya doon, parang isang estatwang binagyo. Ang huling kinang sa mata niya ay namatay na.
Ang pinakasalan mo ay isang inaakala mong katulong, sabi ko. At ang pinakasalan ko ay isang inaakala kong asawa. Quits na tayo. Pagkasabi ko niyan, tahimik na tahimik sa loob ng 10 segundo. Hindi ordinaryong katahimikan. Isang katahimikan na pati paghinga. Natatakot silang lakasan. Daan-daang sikat at makapangyarihang tao sa Pilipinas, nagmistulang mga kahoy na napako sa kinatatayuan nila. May nag-vibrate na cellphone. Natatarantan niyang pinatay ito. Parang may ginawang malaking kasalanan. Nakatayo siya. 3 hakbang mula sa akin. Sa likod niya ang daan-daang mata. Sa harap niya ang ama ko at ako. Ang mukha niya, hindi lang masasabing pangit. Ito ay ang mukha ng isang taong tuluyan ng nawasak. Abo na, bumuka ng ilang beses ang bibig niya. Parang may gustong ipaliwanag. Pero sa bawat pagbuka niya, walang lumalabas na boses. Dahil totoo ang mga sinabi ko, bawat salita. At alam niya yon higit kanino man. Nakatayo ang ama ko sa tabi ko. Hawak ang kamay ko. Nanginginig pa rin ng bahagya ang mga daliri niya. Matapos marinig iyon, hindi niya tiningnan si Javier. Yumuko siya at tiningnan ako. Mapula pa rin ang mga mata, pero ang paningin niya ay nagbago mula sa pagiging malambot na ama patungo sa isang leong galit na galit dahil nasugatan ng anak niya. 3,600 beses. Mahina ang boses niya. Parang kinakausap ang sarili. Parang kinukumpirma. Tinatayang ganoon, sabi ko. 1 taon, 365 na araw. 10 taon akong nagluto. Almusal, hapunan, ako ang nagluluto. Tanghalian, hindi siya umuuwi. Pag may okasyon o bisita, sa average, 2 beses sa isang araw. Sa 10 taon, mahigit 7,000 na beses. Kung ibabawas ko ang mga araw na umuuwi ako patago, 3,600 na beses. Mahigit pa. Pumikit ang ama ko. Huminga ng malalim. Alam ng mga nakakakilala sa kanya. Ang kilos na ito ay nangangahulugang may pinipigilan siya. Sa mundo ng negosyo, tinatawag siyang tigre. Noong bata pa siya, pag nagagalit sa boardroom, hinahampas niya ang mesa at nahuhulog ang mga kape. Ngayong tumanda na, naghinay-hinay na, ngumingiti na parang ordinaryong lolo. Pero alam ng mga malalapit sa kanya, pag pumikit siya at huminga ng malalim, iyon ang pinakamatinding galit niya. Mabuti. Dumilat siya. Bumalik ang pagiging kalmado ng boses niya. Mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. Mabuti. Humarap siya sa karamihan sa loob ng ballroom. Daan-daang tao, ang sabay-sabay na umatras ng kalahating hakbang. Tumingin siya sa kanila at nahinto sa isang sulok. Doon, may nakatayong mag-asawang matanda at isang nakababatang babae. Puting-puti ang mukha ng 3, parang papel. Umakyat sila mula sa kabilang entrance. Sobrang laki ng event na to. Hindi ko alam kung paano nakakuha ng imbitasyon ng pamilya niya. Nandito silang 3, pero hindi nakatayo kasama ni Javier. Gusto lang siguro nilang makigulo para makakilala ng mga mayayaman. Para ipagyabang. Ngayon, sikat na nga sila. Nakatingin sa kanila ang buong tao sa hall. Ang biyenan kong babae ay nakasuot ng maroon gown. Kulot ang buhok, ang makapal na foundation sa mukha ay halatang halata sa ilaw. Kani-kanina lang, ipinagmamalaki pa niya sa isang mayamang ginang doon kung gaano kagaling ang anak niya, na maraming mayamang babae ang gustong magpakasal sa anak niya. Bago pa siya matapos, narinig niya ang sigaw ng ama ko na anak, nahulog ang napkin niya sa sahig. Ang biyenan kong lalaki ay nasa tabi niya. Medyo luma na ang suit. Kumikinang na ang laylayan. Mabait siyang tao, pero walang boses sa bahay. Buong buhay niya, sunod-sunuran siya sa asawa niya. Kusot siya ng kusot sa mga kamay niya. Pinapawisan ang noo. Nanginginig ang mga labi. Hindi makatingin kahit kanino. Ang sister-in-law ko, si Bea. May hawak na juice. Ang mukhang may makapal na makeup ay puno ng takot. Nanginginig ang mga kamay. Tumalsik ang juice sa damit niya. Hindi niya namalayan. Silang 3, rinig na rinig ang mga sinabi ko kanina. Anong 3,600 na beses? Anong ginawang katulong? Anong tira-tira? Bawat salita, parang boomerang. Pumasok sa mga tainga nila at lumaki ng husto sa paningin ng buong madla. Tiningnan ng ama ko ang biyenan kong babae. Ginang, isang salita lang. Nanginig ang buong katawan ng biyenan ko. Bumuka ang bibig, pilit na ngumiti, pero mas pangit pa kaysa sa umiiyak. Di Don Alejandro. Ang anak niyo. 10 taon na silang kasal. Tuwing Pasko,
Nagluluto siya ng Noche Buena para sa pamilya niyo. Matapos kayong kumain, kahit isang kubyertos, hindi niyo itinira para sa kanya? Ang mukha ng biyenan ko ay naging kasing kulay ng atay. Nanginginig ang labi, matagal bago nakasagot. Hindi po totoo yan. Siya po ang may gustong mahuli sa pagkain. Hindi po namin siya pinilit. Tumawa ang ama ko. Ang tawa na kayang magpayelo ng wine. Nakaupo ang buong pamilya. Siya lang ang nagpapagod sa kusina. Matapos nyo, upo siya sa gilid para kumain ng lamig na tira. Sabi nyo, hindi nyo siya pinilit? May nagtira ba sa inyo ng pagkain para sa kanya? May nagpasalamat ba sa kanya? May nag-abot ba sa kanya ng malinis na kutsara habang nasa dulo siya ng mesa? Hindi makasagot ang biyenan ko sa sunod-sunod na tanong. Umatras siya ng kalahating hakbang. Bumangga siya sa mesa sa likod. Umalog ang mga baso. Kusang hinawakan niya ang baso. Pero nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya mahawakan ng maayos. Biglang nagsalita si Bea. Mataas at matinis ang boses. Parang pusang naapakan ang buntot. Huwag po kayong mag-imbento. Sa bahay, mabait po kami sa sister-in-law ko. Siya po ang hindi masalita. Hindi naman siya yung anak ng... Napatid ang boses ni Bea. Tumigil bigla. Humakbang ako ng 2 beses palapit sa kanya. Ang tunog ng heels ko sa marmol na sahig. Hindi mabilis, hindi mabagal, matatag. Mas bata sa akin ng 5 taon si Bea. 29 siya ngayong taon. Prinsesa siya ng pamilya nila. Sa loob ng 10 taon, ilang beses niyang iniwan ang anak niya sa akin. Mag-iiwan lang ng, "Ate, ikaw muna bahala dito." At aalis na para mag-shopping. Pag-uwi niya, kahit, salamat wala. Minsan, pag sinusumpong siya, sinisita pa niya, "Bakit ganyang kulay ng damit ang sinuot mo sa kanya? Pangit." Lumapit ako sa kanya. Yumuko at tiningnan ang Cartier bracelet niya. Ang bracelet na yan, binili gamit ang pera na binigay sa'yo ng kuya mo. 3 taon na ang nakararaan, tama? Natigilan siya. Kusang tinakpan ang pulso niya. Ang pera na yon, ngumiti ako. Ako ang tumulong sa kuya mo para makuha niya yon. Kung wala ang perang yon, matagal nang bankrupt ang kumpanya ng kuya mo. At kahit butones niyan, hindi mo kayang bayaran. Nawalan ng kulay ang mukha ni Bea. Ginagamit mo ang pera ko. Iniiwan mo sa akin ang anak mo. Tapos magrereklamo ka pa sa pag-aalaga ko? Bawat salita ko ay mariin. Dapat ba sa'yo yan? Pagkasabi ko niyan, bumagsak ang luha ni Bea. Hindi luha ng pang-aapi, kundi takot. Bumuka ang bibig niya para sumagot, pero nandyan pa ang katinuan niya. Alam niya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang sister-in-law na pwede niyang bastusin. Anak siya ni Don Alejandro, ang taong nasa pinakatuktok ng food chain sa negosyo. Pinili niyang tumahimik. Pumatak ang luha sa bracelet niya. May matandang boses mula sa likod. Ang biyenan kong lalaki. Hindi siya nagsalita kanina. Ngayon, hindi na niya mapigilan. Nanginginig ang boses. Pero may katapatan sa pagsisisi niya. Nina, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Hindi talaga namin alam na ang pamilya mo ay, marahil ay sasabihin niya. Hindi namin alam na sobrang yaman niyo. Pero natigilan siya. Alam niyang mali. Nalunok na lang niya. Lumingon ako sa kanya. Siya lang ang nag-iisang tao sa pamilya nila na naging medyo magalang sa akin. Kahit ang pagiging magalang na yon, hanggang sa pagsasabi lang ng salamat sa pagod tuwing okasyon. Pero at least, hindi niya ako pinintasan. Hindi niya ako inutusan. Minsan pag nagdadala ako ng ulam, sasabihin niya, "Kumain ka na rin." Dahil diyan, siya ang pinakamabait sa akin sa pamilya nila. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, sabi ko sa kanya. Mas malambot na ng kaunti ang boses ko. Wala naman po kayong ginawang masama. Namula ang mata ng biyenan kong lalaki. Yumuko siya. Dito, nakahinga na ng maluwag ang biyenan kong babae. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang tapang niya. Bigla siyang humakbang pasulong. Matinis at malakas ang boses. Oo na, hindi namin alam na mayaman siya. Pero hindi naman namin siya sinaktan ah. Naglalaba, nagluluto, ano naman ngayon? Sino bang manugang ang hindi gumagawa ng gawaing bahay? At saka, hindi naman siya nagsalita. Paano namin malalaman? Kung sinabi niya sana, edi sana mas naging mabait kayo sa kanya? Pinutol siya ng ama ko. Hindi malakas ang boses, pero bawat salita, parang bakal na bumagsak sa sahig. Natigilan ang biyenan ko. Nang pakasalan niya ang pamilya niyo, 23 anyos siya. Tinalikuran niya ang career niya, tinalikuran ang lahat,
Itinago ang pagkatao niya para maging manugang niyo. Humakbang siya pasulong. Napakalakas ng aura. Napapaatras ang biyenan ko. Pinili niyang hindi magsalita. Nirespeto niya ang pamilya niyo. Nirespeto niyo ba siya? Hindi niyo man lang inalam kung sino siya? Tuluyang bumagsak ang mukha ng biyenan ko. Nanginginig ang mga labi. Namula ang mga mata. Ang anak ko, ng Madrigal Holdings, pinalaki sa layaw. Kahit isang baso, hindi ko pinahugasan sa kanya. 20 anyos siya, nag-top sa business school. 21 anyos siya, pumasok na bilang intern sa kumpanya. 23 anyos siya, mag-isa niyang hinawakan ang bilyon-bilyong merger. Lumalakas ang boses ng ama ko. Nagpakasal siya sa pamilya niyo? Naglabas-masok sa kusina, naglaba, nag-alaga ng bata? Inisip niyo na responsibilidad niya yon? Inisip niyo na ganito lang talaga siya? Tuluyang natahimik ang biyenan ko. Tumulo ang luha kasama ng foundation sa mukha, gumawa ng bakat sa pisngi niya. Nanatili siyang Javier, tahimik. Mula simula hanggang huli, mula noong kinumpronta ng ama ko ang nanay niya, hanggang sa pagsagot ko kay Bea, hindi siya kumibo. Nakatayo lang siya roon na parang napako. Blanko at madilim ang mga mata, parang pinatay na bumbilya. Sa wakas, nagsalita siya. Tama na, sobrang paos. Parang kinaskas ngang papel de liha. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa ama ko. Tumingin sa akin. Pula ang mata, parang tutulo ang dugo. Kasalanan ko, pahina ng pahina ang boses. Kasalanan ko ang lahat. Umatras siya ng isang hakbang. Isa pang hakbang. Tapos yumuko siya sa akin ng malalim. Nakasuot ng navy blue suit, matangkad at makisig. Pero pagyuko niya, parang nabali ang gulugod niya. Parang isang kriminal na inaamin ng kasalanan. Pag-abot ng 90 degrees, tumigil siya. Nanatili sa ganoong posisyon ng ilang segundo. Sorry. Paos ang boses. May pinipigilang iyak, katahimikan sa buong bulwagan. Tiningnan ko ang nakayuko niyang likod. Tiningnan ang nakakuyom niyang kamao. Tiningnan ang nanginginig niyang balikat. Ang lalaking ito, 10 taon ko nang nakakasama. Mula init hanggang nasanay, mula sanay hanggang nadismaya, mula nadismaya hanggang namanhid. Akala ko, pag nakita ko siyang yumuko, matutuwa ako. Makakaganti, tatawa. Pero ngayon, iisa lang ang emosyon ko. Wala. Nakayuko siya, parang rebultong gumuho. Daan-daang tao ang nakatingin sa eksena, walang nagsasalita. Walang umiinom, walang nagsi-cellphone. Lahat ay nakatutok sa akin, naghihintay ng reaksyon ko. Humingi siya ng tawad. Hindi na ako nagulat. Sa loob-loob niya, hindi naman talaga siyang masamang tao. Nasanay lang siya. Nasanay sa mga sakripisyo ko. Nasanay sa katahimikan ko. Nasanay na palagi akong nasa likod niya. 3 hakbang ang layo, parang aninong lagi niyang makukuha. Hindi niya sinadyang maging masama sa akin. Hindi lang niya inisip na kailangang maging mabait sa isang anino, pero ang hindi sinasadya ay hindi palusot. Ang pagkakasanay mismo ay isang uri ng pananakit. Tiningnan ko ang nakayuko niyang ulo. Natahimik ako ng mga 5 segundo, saka ako nagsalita. Tumayo ka, nanigas ang likod niya. Dahan-dahang tumayo ng tuwid. Tiningnan niya ako. Pula ang mata, may basang luha sa mga pilik mata. Umaasa ba siya? Alam ko? Nakikita ko? Umaasa siyang sasabihin kong, pinapatawad na kita. O kahit sige na. Inisip niya na ang sorry niya ay sapat na para bigyan siya ng chance, o kahit ng pagbawi sa hiya. Pero ayokong magbigay. Narinig ko ang sorry mo. Malamig ang tono ko, parang nagtapos ng trabaho sa opisina at nagsasara ng folder. Pero hindi ko tinatanggap. Agad na namatay ang mata niya, parang sinuntok sa dibdib. Bumuka ang labi, paos ang boses. Nina, iniisip mo ba na sapat na ang pagsorry? Itinagilid ko ang ulo ko. Inisip mo na dahil yumuko ka? Humingi ng tawad. Burado na ang 10 taon? Hugasan ko ng 3,600 na beses ang pinggan nyo, tapos na? Ang pagtitiis ko sa pamilya nyo. Mabubura na lang? Hindi siya nakasagot. Lumunok ang lalamunan niya. Javier, ang paghingi mo ng tawad, yan ang pananaw mo. Ang pagtanggap ko, desisyon ko. Humakbang ako pasulong. Ang tunog ng heels sa tahimik na bulwagan ay malinaw. Nagsusorry ka ngayon? Dahil nalaman mo kung sino ang ama ko. Kung wala ang ama ko rito, kung ordinaryong babae lang ako, magsusorry ka ba? Natigilan siya. Hindi, sinagot ko para sa kanya. Dahil nang nakatsinelas lang ako,
Naghintay sa'yo sa bahay, hindi ka nag-sorry. Nang nasa ospital ako at pinag-taxi mo lang ako pauwi, hindi ka nag-sorry. Nang tinatrato ako ng pamilya mo na parang utusan at nagbulag-bulagan ka, hindi ka nag-sorry. 10 taon, may 10,000 na pagkakataon ka para sabihing sorry. Pero pinili mo ang araw na to. Ngumiti ako. Hindi umabot sa mga mata ko ang ngiti. Hindi ako ang pinili mo. Pinili mo ang Madrigal Holdings. Ang pangungusap na iyon ay parang kutsilyo, saktong tumusok sa dibdib niya. Mula puti, naging pula ang mukha niya. Nanginginig ang mga labi niya. Ang luha sa mga mata niya ay padami ng padami. Kinuyom niya ang mga kamao niya. Bumaon ang mga kuko sa palad. Parang ginagamit ang pisikal na sakit para labanan ang kung anumang sakit sa loob niya. Hindi totoo. Paos ang boses. Halos hindi ko na marinig. Hindi ganon. Inangat niya ang ulo at tiningnan ako. Kasing pula ng dugo ang mata, matigas ang bawat salita. Inaamin ko na nagkulang ako sa'yo sa mga nakaraang taon. Napabayaan kita. Hinayaan kitang masaktan. Pero binubura mo ang 10 taon ng pagmamahal ko sa'yo. Sabi mo, ang Madrigal Holdings lang ang nakikita ko. Nina, tingnan mo ang mga mata ko. Sa loob ng 10 taon, wala ba kahit isang beses na minahal kita totoo? Hindi na niya ako hinintay na sumagot. Biglang lumakas ang boses niya. May halong pagkasira at pagmamadali. Akala mo ba wala akong pressure sa loob ng 10 taon? Nagpakamatay ako sa trabaho. Para palakihin ang kumpanya. Para guminhawa tayo. Oo. Madalas akong hindi umuwi. Pero tuwing uuwi ako, palagi kong sinasabi sa'yo, salamat sa pagod. Hindi kita sinasama sa business meetings kasi ayokong uminom ka. Ayokong makisalamuha ka sa mga matatandang manyak. Inisip kong pinoprotektahan kita. Sa bandang huli, wala na sa kontrol ang boses niya. Mabilis ang paghinga niya. Parang mabangis na hayop na nakakulong sa hawla. Nagbulong-bulungan ang karamihan sa loob. May mga taong nakaramdam ng awa sa kanya. Kung iisipin sa pananaw nila, hindi naman siya talagang masamang tao, kundi isa lang asawang hindi nagpapahalaga. At hindi niya naman kasi alam ang totoo. At saka, hindi naman siya nagtaksil, nambugbog, o gumawa ng krimen. May mga nagsimulang tumingin sa akin nang may pagtataka. Iniisip sigurong masyado kong pinalalaki ang issue. Naramdaman ko ang mga tinging iyon. Pero hindi ako nagpanik. Hindi rin ako nagalit. Kasi hindi nila alam. Masyado silang maraming hindi alam. Tapos na ba? Tanong ko sa kanya. Hinihingal siya. Hindi nakasagot. Lumingon ako at kinuha mula sa assistant ng ama ko ang isang brown envelope. Ang envelope na ito ay itinago ko sa safe ko ng 3 taon. Medyo nanilaw na ang papel. Kinuha ko ang mga papel sa loob. Dinampi ng mga daliri ko ang gilid nito. Mabagal ang galaw. Parang nagbubukas ng nakatagong ebidensya. Sabi mo hindi mo ako sinasama dahil ayaw mo akong uminom. Hinampas ko ang unang papel sa harap niya. Sabihin mo sa akin, noong March 15 ng nakaraang taon, sa penthouse suite ng The Peninsula Manila, sinong babae ang kasama mong uminom? Bumagsak ang tingin niya sa papel. Lumiit ang mga pupils niya. Ito ay ang hotel log, malinaw na nakasulat. Javier, The Peninsula Manila Penthouse Suite. Check-in, 11:03 p.m. Kasama, Sofia, Agaban. Binasa ko ang pangalan niya, tono na parang nagbabasa ng financial report. Ang marketing director ng kumpanya mo, 4 na taon mo nang kasama. Maganda, magaling sa trabaho, at sobrang taas ng paghanga sa'yo. Noong March 15 ng nakaraang taon, sabi mo sa akin pupunta ka sa Cebu para sa business trip, pero nasa peninsula ka. Gulat na gulat ang lahat. Napatakip ang biyenan ko sa bibig. Nanlaki ang mata ni Bea. Kahit ang biyenan kong lalaki ay napaangat ang ulo. Hindi makapaniwalang nakatingin sa anak niya. Nawalan ng kulay ang mukha niya, ni Javier. Puting-puti na parang papel. Tinitigan niya ang papel. Nanginginig ang mga labi niya. Bumubulong. Paano mo nakuha to? Paano? Ngumiti ako. 2 buwan pa lang ni Sofia sa kumpanya mo? Pinaimbestigahan ko na siya. Anong trabaho niya dati? Anong background ng pamilya? Bakit siya lumapit sa'yo? Lahat alam ko. Akala mo ba, ang mga technology patents ng kumpanya mo, bakit laging nakikipag-areglo ang kabilang kampo? Dahil hawak nila ang impormasyong ibinenta ng iyong technical director na si Sofia. Nanginig ang buong katawan niya. Sabi mo, busy ka. Sabi mo, nagpapakamatay ka sa trabaho. Bumilis ang pananalita ko. Parang sunod-sunod na saksak ng kutsilyo. Habang nagpapakamatay ka sa labas,
Si Sofia ang nag-aayos ng necktie mo. Tuwing umuuwi ka galing sa event, tulog ka agad. Pero ang goodnight texts niya, nasa cellphone mo. Alam mo ba na alam ko lahat yan? Alam mo ba kung anong pakiramdam tuwing nakikita ko ang pangalan niya? Sa screen ng cellphone mo? Wala kaming nangyari! Bigla niyang inangat ang ulo. Paos na sumigaw. Tauhan ko lang siya. Wala akong ginawang kalokohan sa kanya. Siya ang kumuha ng keycard. Naghatid lang siya ng dokumento. Kung ganun, bakit ka nagbubura ng chat? Nanigas siya. Akala mo ba hindi ko malalaman? Kinuha ko ang pangalawang papel mula sa envelope. Isang listahan ng call log at text screenshots. Binura mo sa phone mo, pero may backup ang network provider. Akala mo mabubura mo na lang talaga? Iwinasiwas ko ang papel sa harap niya. Bumagsak ang mga ito sa sahig. Malinaw na makikita sa ilaw ang nakasulat doon. Mga goodnight texts tuwing madaling araw, mga malalagkit na mensahe na hindi na para sa boss at empleyado. Walang direktang I love you, pero halatang hindi na simpleng katrabaho lang. Tiningnan niya ang mga papel, parang death sentence niya. Hindi ako nagtaksil. Nanginginig ang boses. Sa wakas, tuluyan ng umiyak. Tumulo ang luha mula sa pisngi hanggang sa baba niya. Nina, pangako, hindi ko siya pinatos. Ako lang ay, tuwing kausap ko siya, hindi ko kailangang mag-isip ng marami. Pinupuri niya ako. Pinararamdam niya na mahalaga ako. At sa harap ko, naramdaman mo ang insecurity mo. Ako na ang tumapos sa sasabihin niya. Natigilan siya. Nakabitin ang luha sa baba. Hindi niya kinontra. Kaya, mas pinili mong landiin ang babaeng mas mahina kaysa sayo, kaysa tingnan kahit sandali. Ang asawa mong naghintay sayo ng 10 taon. Ngumiti ako. Hindi mo ako isinama sa mga events kasi takot kang malaman nila na mas magaling ako sayo. Hindi mo ako isinama sa circle mo kasi takot kang mapansin ng mga kaibigan mo na mas matalino ako. Akala mo pinoprotektahan mo ako. Ang totoo, pinoprotektahan mo lang ang maliit at mahinang ego mo. Mas dumami pa ang sinasabi ko. Parang malakas na ulan na bumubuhos. Nakatayo siya doon. Hindi na siya nakikinig. Tinatanggap na lang niya ang parusa. Nasanay kang tinitingala ka. Pero nakalimutan mo, hindi ako yung tipo ng tao na kailangang tumingala sa kahit kanino. Humarap ako sa karamihan. Tinaasan ko ng konti ang boses ko. Hindi na ako yung kalmadong tao kanina. Ito ay ang totoo at malinaw na pag-angkin sa sarili. Sa inyo pong lahat. Kanina, may nagsabi na hindi alam ni Javier, kaya hindi siya sisisihin. May nagsabi rin na pinalalaki ko ang issue. Pues, sasabihin ko sa inyo ang 3 bagay. Itinaas ko ang unang daliri ko. Una, ang core algorithm ng JTech Solutions. Ako ang gumawa 3 taon na ang nakararaan. Kung wala ang program na iyon, patay na ang JTech ngayon. Itinaas ko ang pangalawang daliri. Pangalawa, ang 3 pinakamalaking kliyente ng kumpanya niya, ang Lopez Group, Ayala, at SM, lahat may impluensya ang Madrigal Holdings. Hindi siya ang nakakuha noon. Ako ang nag-ayos para sa kanya. Itinaas ko ang 3 daliri. Pangatlo, hawak ko sa pangalan ko ang 34% shares ng JTech. Hindi bilang asawa ni Javier. Bilang Katarina Nina Sai Madrigal. Tumigil ako sandali. Tiningnan ko ang tuluyang nawasak niyang mukha. Sa madaling salita, ako ang 2nd largest shareholder ng kumpanya mo. Ang damit mo ngayong gabi, ang sapatos na suot mo, bawat sentimo na nakukuha mo, may pera ko doon. Pagkasabi ko nito, sumabog ang ingay sa ballroom. Hindi lang bulong-bulungan. Sigaw ng matinding pagkagulat. Oh my God! Pindot ng pindot sa cellphone ng mga tao. May mga napahawak sa mukha. Si Mr. Tan sa sulok, pinupunasan ng panyo ang pawis. Ang ekspresyon niya ay nagsasabing, mabuti na lang hindi ako nagkamali ng kinampihan. Ang biyanan kong babae ay napaupo sa silya. Ang foundation niya ay tuluyang nasira sa luha. Si Bea ay nakayakap sa braso niya. Nanginginig silang dalawa. Ang biyanan kong lalaki ay nakayuko. Nanginginig ang balikat. Hindi ko alam kung umiiyak o natatakot. At siya? Nakatayo lang siya. Parang shell na tinanggalan ng kaluluwa. Pumapatak ang luha. Bumagsak sa suit niya. Hindi niya pinupunasan. Nakatingin lang sa akin. Walang galit. Walang puot. Tanging isang malalim na pag-asa na lang na tuluyang nawasak. Alam niyang tapos na ang lahat. Hindi lang ang kumpanya niya ang tapos na, kundi siya mismo. Dahil ang Nina na nasa harap niya ay tuluyan nang nawala sa buhay niya. Bumuka ang bibig niya.
May gustong sabihin, pero mahina parang usok. Sino ba talaga ang pinakasalan ko? Tiningnan ko siya sa loob ng 3 segundo. Saka ako yumuko. Pinulot ang mga papel na nakakalat sa sahig. Isa-isa, inaayos ko ng dahan-dahan. Parang nagliligpit ng basurang walang halaga. Pagtayo ko, sinabi ko ang huling pangungusap. Pinakasalan mo ang isang taong inaakala mong hindi bagay sa'yo. Binalik ko ang mga papel sa envelope. Nang mahawakan ko ang pangalan ni Sofia sa papel, wala na akong naramdaman sa puso ko. 3 taon na ang nakararaan. Noong nalaman ko yan, umupo ako sa study room magdamag. Pinanood ang langit sa labas mula itim papuntang abo, papuntang puti. Rinig ko ang hilik niya sa kabilang kwarto. Kalmado at normal, parang isang taong walang tinatagong lihim. Kinaumagahan nang magising siya, nakita niya akong nakaupo sa sofa. Maga ang mata ko. Tinanong niya, "Bakit ang aga mo?" Sabi ko, "Hindi ako makatulog." Ang sagot lang niya. Kinuha ang briefcase at umalis na. Hindi man lang nagtanong ng pangalawang beses. Kung iisipin ngayon, iyon yata ang oras na namatay ang puso ko. Hindi yung sandaling may iba siyang babae. Hindi yung pinagtaksi niya ako pauwi noong nasa ospital ako. Kundi noong nakita niyang maga ang mata ko at tinatamad man lang siyang magtanong kung anong nangyari. Ibinalik ko ang envelope sa assistant ng ama ko. Lumingon ako sa kanya. Nakatayo pa rin siya doon. Natuyo na ang luha. May naiwang maliliit na marka ng luha sa mukha niya. Pula pa rin ang mata, pero ang breakdown, tapos na. Napalitan na ng isang mas malalim na bagay ang pagkablangko. Parang isang bahay na tinanggalan ng lahat ng haligi. Nakatayo pa, pero sa loob, guho na. Tiningnan niya ang envelope sa kamay ko. Nakita ang pag-abot ko nito. Biglang umungol ang lalamunan niya. "Huwag kang umalis." Sobrang hina. Kaming dalawa lang at ang ama ko ang makakarinig. Kumunot ang noo ng ama ko. May sasabihin sana, pero hinawakan ko ang kamay niya. Umakyat siya ng isa pang hakbang. Pipigilan sana siya ng guard, pero kumaway ako. Lumapit siya sa akin. Ang lapit na naaamoy ko ang pamilyar na pine cologne niya. Nakikita ko ang wrinkles sa gilid ng mata niya. Nakuha niya yun noong 30 years old siya. Nag-overtime sa trabaho. Nagpakulo pa ako ng luya para sa kanya sa loob ng 1 linggo. Nanginginig ang labi. "Nina." Tinawag niya ang pangalan ko. Mahina at basag. Alam ko, galit na galit ka sa akin ngayon. Iniisip mong peke ako. Iniisip mong walang kwenta ako. Iniisip mong hindi ako bagay sa'yo. Pwede kang magalit sa akin. Kahit anong galit, pwede. Huminga siya ng malalim. Namuo na naman ang luha sa mata niya. Pero hindi ka pwedeng umalis na lang ng ganito. Tiningnan ko siya. Hindi nagsalita. 10 taon. Nang sinabi niya ang mga salitang ito, parang may nakabara sa lalamunan niya. 10 taon tayong nagsama. Hindi 10 araw, hindi 10 buwan. 10 taon. 3,600 na araw at gabi. Natatandaan mo ba? Yung maliit nating apartment noong bagong kasal pa lang tayo? 1 tao lang ang kasya sa kusina. Pag nagluluto ka, paikot-ikot ako sa likod mo. Nagugulo ka sa akin. Pinapalo mo ang kamay ko gamit ang sandok. Nabiyak ang boses niya. Hindi ko nakalimutan. Sabi mo nakalimutan ko, pero hindi ko nakalimutan. Tumulo ulit ang luha niya. Nung anniversary natin noon, binilhan kita ng scarf. Binili ko lang sa bangketa. 80 piso. Tuwang-tuwa ka pa noon. Buong Pasko. Sinuot mo. Hindi mo tinanggal. Noon ko naisip, dapat akong kumita ng pera para ibigay ang pinakamagandang bagay para sa'yo. Pero pagkatapos, kumita ka ng pera, ako na ang nagpatuloy. Bumili ka ng malaking bahay. Bumili ng magarang kotse. Bumili ng branded na suit. Nasa'yo na lahat ng pera. Oras na lang ang nawala. Nanigas siya. Nasa closet ko pa yung scarf. Flat ang boses ko. Tuwing Disyembre, tinitingnan ko yon. Pero ngayong taon ko lang na-realize. Noong binilhan mo ako ng scarf, kasi nasa puso mo ako. Noong wala ka nang binili para sa akin, kasi wala na ako sa puso mo. Nasanay ka na lang na may taong naghihintay sa'yo sa bahay. Hindi totoo yan. Makinig ka muna. Hindi malakas ang boses, pero agad siyang natahimik. "Javier, hindi ako nagdedesisyon base sa emosyon. Tinanong mo ako kanina kung pwede kong tingnan ang mata mo at sabihing na wala kang pagmamahal sa akin. Sinasabi ko sa'yo, meron. Totoong minahal mo ako. Sa unang 2 taon ng kasal natin, tumulo ulit ang luha niya. Pero ano naman ngayon? Sabi ko, ang init ng isang scarf na halagang 80 pesos, tumagal ng 2 taon. Ang lamig ng natirang 8 taon.
Hindi na kayang pawiin ng init ng scarf na yon. Nang sinabi ko ito, nanghina ang buong katawan niya. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib niya. Nakaawang ang bibig, malalaking butil ng luha ang bumagsak. May umalingaw-ngaw na boses mula sa lalamunan niya. Parang iyak, pero parang gustong magsalita pero walang boses. Umiyak siya, hindi yung pinipigilang luha kanina. Umiyak siya, ng totoo. Nanginginig ang balikat, bumibilis ang paghinga. Hawak niya ang laylayan ng suit niya, maputi ang mga kamao. Yumuko, parang talunang boksingero. Inubos ang huling lakas sa tuhod, para hindi siya tuluyang lumuhod. Mali ako. Umiiyak niyang sinabi, malabo ang boses. Maling-mali ako, Nina. Kahit anong ipagawa mo sa akin, kahit mag-divorce tayo, kahit ibigay ko sa'yo lahat ng kumpanya ko. Huwag mo lang akong tingnan ng ganyan. Huwag mong gamitin ang ganyang klaseng paningin. Inangat niya ang ulo. Puno ng luha ang mukha. Sobrang maga na hindi na madilat. Magalit ka sa akin. Murahin mo ako. Saktan mo ako. Mas mabuti pa kaysa sa tingin mo ngayon. Alam ko kung anong tingin ang sinasabi niya. Ang pagiging kalmado, walang galit, walang emosyon. Kalmadong-kalmado na parang patay na lawa. Dahil ang kabaligtaran ng pagmamahal ay hindi galit, kundi kawalan ng pakialam. Kung galit pa ang tao, ibig sabihin, may paki pa. Pero kung wala ng paki, kahit para magalit, tapos na talaga ang lahat. Hindi ko kailangan ang kumpanya mo. Sabi ko, ipapapadala ko sa abogado ko ang divorce papers at stock transfer bukas. Lahat ng koneksyong binigay sa'yo ng Madrigal Holdings. Simula ngayong gabi, bawi na. Kung hanggang saan makakarating ang JTech, dedepende na yan sa kakayahan mo. Huminto sandali ang iyak niya. Tapos mas lumakas. Halos umiyak na siya ng malakas. Isang lalaki na nasa edad 30. Nakasuot ng mamahaling suit, nakatayo sa harap ng daan-daang negosyante. Umiiyak na parang bata na nawalan ng mundo. Sa likod niya, nakayuko lang si Mr. Tan. Si Mr. Lopez ay palihim na umatras ng ilang hakbang. Ang mga lalaking kasama niya kanina, ngayon ay niayaw siyang tingnan. Pagbagsak ng puno, magsisialisan ang mga unggoy. Imposibleng hindi niya alam ang prinsipyong yan. Nakatayo siya sa mundo ng negosyo dahil sa koneksyon ng pamilya ko, dahil sa daanang inihanda ng asawa niya. At lahat ng daanang yon, putol na ngayong gabi, nakaluhod siya sa harap ko. At hindi siya nagmamakaawa para sa pag-ibig ko, kundi sa kinabukasan niya, para sa pride niya, para sa pinaghirapan niya sa loob ng 10 taon. Javier, umupo ako para pantayan siya ng tingin. Makinig ka. Sa loob ng 10 taon, wala akong pinagsisihan na pinakasalan kita. Dahil noong pinili kita, mahal talaga kita. Hindi ako nagsisisi na minahal kita. Pero simula ngayon, napakagaan ng boses ko. Kasing gaan ng balahibong nahuhulog sa yelo. Hindi na kita mahal. Inangat niya ang ulo. Punong-puno ng luha ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Nanginginig ang labi. Basag na basag ang boses. Pwede ba? Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Noong March 15 ng nakaraang taon sa penthouse ng The Peninsula, tinanong ko siya, binigyan mo ba ako ng pagkakataon? Nanigas ang buong katawan niya na parang nakuryente. Bumuka ang labi. Ni isang salita walang lumabas. Tumayo ako at umatras. Wala naman kaming ginawa. Naniwala ka ba? Sabi ko, Javier, ni hindi mo ako binigyan ng pagkakataon para pakinggan ang paliwanag mo. Ngayon, anong karapatan mong humingi sa akin ng pagkakataon? Nakaluhod siya sa sahig. Kusot ang suit. Gulo-gulo ang buhok. Ang luha niya sa ilaw ay sobrang puti. Miserable siyang tingnan. Parang isang asong gala na naulanan ng matindi. Tumalikod ako. Hindi na siya tiningnan. Kusang nagbigay ng daan ang mga tao sa hall. Iba-iba ang reaksyon sa mukha nila. May gulat, may awa. May natatakot kaya napapaatras. May tuwang-tuwa. Panigurado, may pang-post na naman sila sa Facebook o Instagram bukas. Pagdaan ko kay Mr. Tan. Mabilis siyang yumuko. Bumulong, ingat po kayo Miss Nina. Pagdaan ko sa harap ng biyanan ko, inangat ng biyanan kong babae ang ulo niya. Bumuka ang bibig na parang may gustong sabihin. Hindi ako huminto, niliko ko lang ng konti ang tingin ko sa kanya. Agad niyang itinikom ang bibig niya. Si Bea ay nagtatago sa likod niya. Hawak pa rin ang Cartier bracelet sa pulso niya. Hindi siya nakatingin sa akin. Ang biyanan kong lalaki. Bigla siyang tumayo. Puno ng luha. Nanginginig ang boses. Nina, mabait kang bata. Kasalanan ng pamilya namin ang lahat. Tumango ako sa kanya.
Walang sinabi. Nang makarating ako sa harap ng elevator, may narinig akong mabilis na yabag mula sa likod. Hindi ako lumingon, pero alam ko kung sino yon. Hinabol niya ako. Nina! Basag ang boses. Parang pinunit ang lalamunan. Nagmamadali at pilit lumalapit. Hinarang siya ng guard. Kumakawag na iniuunat ang kamay sa akin. Sabihin mo lang sa akin ang isang bagay. Halos isigaw na niya. Sa loob ng 10 taong to, may araw ba na naramdaman mong naging masaya ka? Kahit isang araw lang? Bumukas ang pinto ng elevator sa harap ko. Mainit ang ilaw sa loob, may salamin. Nakita ko ang sarili kong matangkad at matatag. Nakasuot ng charcoal gray Filipiniana. Nakatayo ako sa pinto, nakatalikod sa kanya. Tumahimik ng mga 3 segundo. Meron, hindi ako lumingon. Pero ang mga araw na yon, sobrang konti lang. Halos hindi ko na matandaan. Dahan-dahang sumara ang pinto ng elevator at isinara ang kanyang basag at sumisigaw na boses sa labas. Pababa ang elevator. Ang 4 na salamin ay nagpapakita ng maraming ako, John. Nakasuot ng haute couture, nakatayong tuwid. Maliwanag, pero tuyo ang mga mata. Matagal kong tiningnan ang sarili ko sa salamin. Tiniyak kong hindi mapula ang mata ko. Inayos ko ang collar ng damit ko. Malamig at makinis ang mga perlas sa aking mga daliri. Pagdating ng elevator sa unang palapag, bumukas ito ng may ting. Mas marami ng tao sa lobby ngayon kaysa kanina. Hindi ko alam kung may nagkalat ba ng nangyari sa social media. Ang daming tao sa labas ng pinto. Nakabukas ang mga cellphone, kumukuha ng video. Mismong ang hotel manager at mga guard ang umaawat. Nang makita nila akong lumabas, mabilis silang lumapit. Ang pawis sa noon niya ay kumikinang sa ilaw. Miss Nina, may mga media sa labas. Gusto niyo po bang dumaan sa basement parking? Sumilip ako sa salamin na pinto palabas. Sobrang dami ng mga flash ng camera. Parang mga alitaptap sa gabi ng tag-init. May mga reporter na may hawak ng camera, eksaktong nakatutok sa pinto. Hindi na. Dadaan ako sa main entrance. Natigilan ang manager. Tapos, mabilis na tumango at tumabi. Sinensyasan ang mga guard. Nakatapak sa heels. Nang nasa gitna na ako ng hotel lobby, narinig ko ang pagdating ng isa pang elevator mula sa itaas. Tapos siya yon, yung boses na halos hindi mo na makilalang kanya dahil sa pagtawag. Nina, hindi ako huminto. Nahabol niya ako hanggang sa lobby. Magulo ang mga yabag. Huminto ako sa tapat ng revolving door at lumingon sa kanya. Ang gulo ng pagtakbo niya. Natanggal ang butones ng suit niya. Tabingi ang necktie. Basang-basa ang mukha. May kasunod siya ang pamilya niya. Ang biyenan kong babae, inaalalayan, maputla. Ang makeup ni Bea ay tuluyan ng nasira. Tumakbo si Javier hanggang mga 5 hakbang ang layo sa akin. Hinarang siya ng mga guard. Nakahawak sa tuhod at habol ang hininga. Pag-angat niya ng mukha, magana ang mga mata. Halos hindi na madilat. Saan ka pupunta? Sa bahay? Saang bahay? Nanginginig ang boses. Parang taong nalulunod. Nakahawak sa huling piraso ng kahoy. Tinitigan ko siya ng 2 segundo. Tapos ngumiti. Sa mga Sai Madrigal, pagkasabi ko niyan, sabay na bumukas ang pinto ng Rolls Royce sa labas ng hotel. Bumaba ang driver at binuksan ang pinto para sa backseat. Nakatayo doon at naghihintay. Biglang nagkagulo ang mga camera flash. Sunod-sunod na tunog ng shutter. Nasilaw siya sa mga ilaw. Bumakas ang paghihirap sa mukha niya. Tapos naging pagmamakaawa ulit. Hindi ka pwedeng umalis na lang. Iniwaksi niya ang kamay ng guard at humakbang. Paos at nagmamadaling boses. Pumunta tayo sa isang lugar. Mag-usap tayo ng maayos. Aalis ako sa kumpanya na walang dala. Ibibigay ko sa'yo lahat. Kahit anong gusto mo. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Javier, pinutol ko siya. Hindi malakas ang boses, pero sapat para marinig ng mga nasa paligid. Binigyan na kita ng respeto sa ballroom kanina. Huminto siya. Maputla ang mga labi. Gusto mong dito tayo mag-usap? Sige, liliwanagin ko sa'yo ngayon. Humarap ako sa kanya. Humarap sa daan-daang taong nanonood. Makinig ka, hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng kumpanya mo. Hindi ko kailangan ang pag-alis mo ng walang dala. Akong si Nina Sai Madrigal. Hindi ko kailangan ng mga bagay na yan. Humakbang ako pasulong. Kusa siyang napaatras. Ang kailangan ko ay ang nagdaang 10 taon. Ang 3,600 na araw at gabi. Ang respetong dapat ibigay ng isang asawa sa kanyang asawa. Yung hindi mo na ibigay sa akin. At ngayon, sinasabi mo na ibibigay mo na.
Hindi dahil na-realize mo na mali ka, kundi dahil natatakot ka na. Parang papel na puti ang mukha niya. Nanginginig ang mga labi na parang gustong magsalita. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Ang takot mo ay hindi ang pagkawala ko. Takot kang mawala ang tulong ng Madrigal Holdings. Takot ka na paggising mo bukas. Bagsak na ang kumpanya mo. Takot ka na lalayuan ka ng mga kaibigan mo. Takot ka na ang imperyo mo ay maging parang bula. Hindi siya makagalaw. Parang nakapako sa sahig. Hindi ako ang mahal mo. Ang mahal mo ay ang ilusyon ng asawang masunurin at tahimik. At ang taong yon, bawat salita ay mariin. Kailanman ay hindi naging ako. Tumalikod ako at naglakad palabas ng revolving door. Tumagos ang mga camera flash sa salamin. Nakakabulag. Hinarap ko ang liwanag at naglakad. Ang heels sa marmol na sahig. Malakas at matatag. Narinig ko ang huling sigaw niya mula sa likuran. Nina! Pag umalis ka ngayon, huwag ka nang babalik. Hindi ako lumingon. Hindi rin ako huminto. Umikot ang revolving door. Malamig ang hangin sa labas. Malamig ang hangin ng Nobyembre. Pinlipad ang laylayan ng Filipiniana ko. Sa ibaba ng hagdan ng hotel, nakahilera na ang mga kotse. 3 itim na Rolls Royce. Nakabukas ang pinto ng nasa gitna. Nakaupo na ang ama ko sa loob. Baliw na ang mga media sa kakapitik ng kamera. May sumigaw, Miss Nina! Dito po! May nagla-live sa cellphone nila. Nakatayo ako sa tuktok ng hagdan. Biglang naalala ang 22 anyos kong sarili. Nakabitin sa hagdan ng Madrigal Tower para sa ribbon cutting, balot din ng mga flash ng camera. Noong panahong iyon, inisip kong lalaban ako sa mundo ng negosyo habang buhay. Hindi ko inaasahan na mamimili akong magluto para sa isang tao. Hindi ako nagsisisi. Nagkamali lang ako ng landas. Ngayon, babalik na ako sa tamang daan. Bumaba ako sa hagdan. Sumakay ng kotse. Sumara ang pinto sa likod ko. Iniwan ang lahat ng flash at ingay sa labas. Sobrang tahimik sa loob ng kotse. Amoy leather at pamilyar na pabango ni Papa. Nakatayo ang ama ko sa tabi ko. Pinagmamasdan ang pag-upo ko. Pinagmamasdan ang pagsuot ko ng seatbelt. Tapos inabot niya ang kamay ko at tinapik. Hindi na siya nanginginig. Mainit at tuyo ang kamay niya. Uwi na tayo. 3 salita lang. Biglang uminit ang mga mata ko. Ang luhang pinigil ko buong gabi. Tumulo na rin sa wakas. Hindi ako umiyak ng malakas. Bumagsak lang ang mga luha sa pisngi ko. Isa-isa, tumulo sa mga perlas ng terno ko. Pinapalamig ang mga ito. Hindi nagsalita ang ama ko. Hinawakan lang ng mas mahigpit ang kamay ko. Dahan-dahang umandar ang convoy, palabas ng driveway ng hotel. Sa rear view mirror, nakita ko ang huling eksena. Tumakbo siya palabas ng hotel. Nakatayo sa hagdan. Gulo-gulo ang suit. Ang buhok ay magulo. Ang mga luha sa mukha niya ay kumikinang sa ilalim ng streetlights. Pinapanood niya ang paglayo ng mga kotse. Parang nabasag na estatwa. Nilamon siya ng dagat ng mga ilaw mula sa camera. Nahulog at lumuhod sa hagdan. May isang lalaki na tumakbo para tulungan siya. Si Mr. Tan. Inalis niya ang kamay ni Mr. Tan. Bumuka ang bibig, sumisigaw. Hindi ko na marinig dahil sa nakasarang salamin ng kotse. Pero nabasa ko ang labi niya. Sinisigaw niya ang pangalan ko. Paulit-ulit. Lumiko ang convoy. Paliit ng paliit ang imahe niya, hanggang sa naglaho sa malamig na liwanag ng mga kamera. Nawala siya ng buo sa paningin ko. Lumingon ako. Sumandal sa upuan. Pumikit. Tumutulo pa rin ang luha, pero ang batong nakadagan sa dibdib ko ng 5 taon, nabasag na. Papa, babalik na ako sa opisina. Tahimik ang ama ko ng 2 segundo. Pagkatapos, narinig ko siyang tumawa. Ang tawang iyon ay puno ng awa at pagmamalaki at bahagyang buntong hininga ng kaginhawaan. Nariyan pa rin ang opisina mo. Ang pwesto ng Vice President ng Madrigal Holdings, kailanman ay hindi ko ibinigay sa iba. Mabilis na umatras ang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana, parang isang ilog ng liwanag, na dumadaloy sa malabong paningin ko. Biglang naalala noong unang taon ng kasal namin. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, "Kung nasaan ako, nandun ang tahanan mo." Noong mga panahong iyon, totoo ang mga salitang yon. Kalaunan, naging kasinungalingan. Pero ayos lang, ako mismo ang aking sariling tahanan. Kinaumagahan, eksaktong dumating ang abogado sa lobby ng JTech Solutions. Stock Transfer Agreement, Annulment, Divorce Papers, Property Division List, 3 dokumento, nakaorganisa sa loob ng brown envelope.
Walang iba pang kondisyon. Walang panggugulo. Walang iyakan. Umalis si Nina nang walang kinuha. Binawi ng Madrigal Holdings ang lahat ng koneksyon at tulong. Ang JTech Solutions, simula ngayon, bahala na sa buhay nila nang kumalat ang balita. Pumutok ito sa buong industriya. Vice President ng Madrigal Holdings. Unika hija ni Don Alejandro. 10 taon na ang nakararaan, ang 20 ng anyos na genius na humawak ng bilyon-bilyong merger. Ayun pala'y si Catarina Nina, ang asawang ordinaryo ni Javier. At itong si Javier, pinakasala ng prinsesang ito ng 10 taon, pinagsuot niya ng apron sa 3,600 na beses, nagpahugas ng pinggan ng 5 taon. Nagsilbi sa biyenan at sister-in-law sa loob ng 10 taon, at ang sariling kumpanya niya, hawak pala ng asawa niya. At ang mas malala, tahimik na hinawakan ni Nina ang 34% shares ng JTech. Siya ang second largest shareholder. Samantalang si Javier, hawak niya ay 38% lang. Ibig sabihin, basta't kumampi siya sa ilang maliliit na shareholders, anumang oras ay pwede niyang patalsikin si Javier. Mula sa pagiging chairman, sabay-sabay na napasinghap ang lahat ng nakarinig. Sobrang bagsik ng babaeng ito. Hindi yung tipong nambabato o naninigaw. Hindi yung nagwawala at nagpapatiwakal, kundi ang tahimik at lihim na pagtitiis ng 10 taon, lihim na pagpaplano ng 10 taon. At sa isang gabi, idinikit lahat ng puwersa sa mukha ng kalaban. Hindi niya kailangan ng pera. Hindi niya kailangan ng kumpanya. Hindi niya kailangan ng kabayaran, dahil wala siyang kakulangan sa mga iyon. Basta't binawi lang niya lahat ng ibinigay niya noon. Pagkatapos lumabas ang balita, ang stocks ng JTech ay bumagsak ng 15% ng araw ding iyon. Bumagsak pa ng 12% ng sumunod na araw. Sa ikatlong araw, inihayag ng Ayala na pinuputol nila ang strategic partnership nila sa JTech. Ang boss ng kumpanya, nakita mismo ang nangyari sa event. Pag-uwi, pinunit na ang kontrata. Sa ika-4 na araw, sumunod ang SM at Lopez Group. Sa ika-5 araw, si Mr. Tan mula sa venture capital ay nagpahayag na muli nilang pag-aaralan ang relasyon sa kumpanya ni Javier. Sa loob ng 1 linggo, nawala ang 60% ng market value ng JTech. Nababaliw na si Javier. Tumawag siya ng 300 beses kay Nina, nakablock ang lahat ng numero. Nagpunta siya sa headquarters ng Madrigal Holdings at naghintay ng 3 araw. Hindi siya pinapasok ng mga guard. Hinanap niya lahat ng pwedeng mahingan ng tulong. Si Mr. Tan, Mr. Lopez, pati yung mga dati niyang secretary na nagtitimpla lang ng kape. Wala kahit isa ang nangahas tumulong. Diretsahan ang sinabi ni Mr. Tan sa telepono, Javier. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Nagsalita si Miss Nina. Kung sino raw ang tumulong sa'yo, puputulin ng Madrigal lahat ng koneksyon sa kanila. Sino sa tingin mo ang pipiliin ko? Ang hindi niya sinabi sa huli ay, sino ka ba sa tingin mo, Javier? Ang Madrigal Holdings ang hari sa syudad na ito. Ang Cartier bracelet ni Bea ay kinuha pabalik. Hindi si Nina ang kumuha. Sinanla mismo ni Bea dahil bagsak na ang kumpanya ni Javier. Naka-freeze lahat ng bank account nila. Hindi na makapag-swipe sa credit card. Ang high blood ng biyenan kong babae ay sumumpong at naospital. Lahat ng gastos sa ospital. Patagong nangutang ang biyenan kong lalaki sa mga kamag-anak. Walang sinabi ang matanda. Umuupo lang siya araw-araw sa bench sa ospital at naninigarilyo, sunod-sunod. 1 buwan makalipas. Sa wakas, naharang din ni Javier si Nina sa basement parking ng Madrigal Holdings. Kakabalik lang ni Nina galing labas. Nakasuot ng itim na cashmere coat. Buhaghag ang buhok. Walang emosyon ang mukha. Lumabas si Javier mula sa likod ng isang poste. Pumayat ng matindi. Lalim na ang mata. Haba na ang bigote. Ang coat niya ay lukot-lukot. Ibang-iba sa magilas na Boss Javier. 1 buwan na ang nakararaan. Nina. Agad na umatras si Nina. Hinarangan siya ng guard. Tiningnan siya ni Nina, sinensyasan ang mga guard. Binitiwan siya. Pero alerto at nakatayo 3 hakbang ang layo. Nakikiusap ako. Paos parang buhangin ang boses ni Javier. Alam kong mali ako. Maling-mali ako. Kahit anong ipagawa mo sa akin. Luluhod ako, kung gusto mo. Paakma na siyang lumuhod. Javier. Ang boses ni Nina ay hindi malakas, pero parang yelo. Kung nakukuha yan sa luhod, para saan pa ang batas? Nanigas sa ere ang tuhod niya sa pagluhod. Nagmistulang nakakatawa at nakakaawa. Anong ginagawa mo dito? Anong sasabihin mo? Na kailangan mo ako?
Napatay na ang kumpanya mo? Na magulo na ang pamilya mo? Tiningnan siya ni Nina. Kalmado ang tono. Parang nagbabasa ng balita. Lahat ng sinabi mo. Alam ko. Ako ang gumawa. Bumagsak ang balikat ni Javier. Kasing puti ng papel ang mukha. Makinig ka ng mabuti. Humakbang si Nina pasulong. Ang tunog ng heels ay nag-echo sa parking lot. Noong araw na nag-check-in kayo ni Sofia sa The Peninsula. Naghintay ako sa bahay hanggang 2:00 ng madaling araw. Anniversary natin noon. Kinalimutan mo last year? Pati the year before that? At bago pa roon. Kahit ang araw ng anibersaryo. Hindi mo alam. Nanginginig ang labi ni Javier. Hindi ko ipinagkait ang pagkakataon. May bahagyang panginginig sa boses ni Nina, pero agad ding nawala. Binigyan kita ng 10 taon. Sa loob ng 10 taon, may 10,000 na pagkakataon ka para tratuhin ako ng tama. Wala. Nasa labas ka at nagpapakasarap sa mga events. Nasa bahay ako at hinihintay ka. Nakikipaglandian ka kay Sofia. Nasa bahay ako at nilalabhan ko ang mga damit mo. Inisip mo na normal lang yon. Responsibilidad ko. Dahil sa paningin mo, si Nina ay walang kwenta, walang background, at isang asawang mamatay pag nawala ka. Ngayon, sasabihin ko sa'yo. Si Nina, pag iniwan si Javier, hindi lang mabubuhay, mas maganda pa ang buhay, ng 1,000 beses kaysa sa'yo. Tumalikod si Nina at binuksan ang pinto ng kotse. Nina, tumakbo si Javier para pigilan siya. Pinigilan ng mga guard. Nagpumiglas siya. Boses na punit. Umiiyak. Sabihin mo sa akin. Ano bang gagawin ko para mapatawad mo ako? Huminto si Nina sa pinto ng kotse. Hindi lumingon. Javier, alam mo ba? May isang bagay sa mundo na tinatawag na huli na. Hindi lahat ng kasalanan napapatawad. Hindi lahat ng sugat naghihilom. Kapag naiwala mo ang isang tao, naiwala mo na. Hindi mo na mababalikan. Sumara ang pinto ng kotse. Umandar ang makina. Ang itim na Rolls-Royce ay unti-unting lumabas ng parking. Napasalampak sa sahig si Javier. Tinitingnan ang kotse na naglalaho sa liwanag ng labasan ng parking lot. Pumatak ang luha, isa-isa. Basag sa malamig na sementadong sahig. 1 buwan makalipas. Sa boardroom ng pinakamataas na palapag ng Madrigal Tower, si Nina ay nakasuot ng puting business suit, nakatayo sa harap ng glass wall. Pinapanood ang kabuuan ng BGC at Makati. Sa likod niya, nakaupo ang mga executives ng Madrigal Holdings. Sa harap ng bawat isa ay may dokumento. Nakasulat doon, J-Tech Solutions Acquisition Plan. Miss Nina, inayos ng Chief Strategy Officer ang salamin niya, nag-aalangan. Kahit nawala ang 60% value ng J-Tech, ang core business nito ay nandoon pa rin. Sa assessment namin, walang masyadong risk kung bibilhin natin. Kaso nga lang, si Javier, ang founder, tinatawagan tayo the past few days. Gusto raw kayong kausapin personally. Sabi niya, hindi daw siya hihingi ng pera. Gusto lang kayo makausap face to face. Lumingon si Nina. Tiningnan ang acquisition plan. Kinuha ang fountain pen. Hindi niya kailangan na makita ako. Ang kailangan lang niya ay pumirma. Bumagsak ang pirma sa papel. Biglang kumatok sa pinto. Sumilip ang assistant. Kakaiba ang ekspresyon. Miss Nina, nandyan po sa baba si Mr. Javier. Gusto po kayong makita. Kanina pa po siyang umaga. Naglakad si Nina sa floor-to-ceiling window at sumilip sa ibaba. Sa labas ng Madrigal Tower, may isang lalaking nakatayo at nakasuot ng madilim na coat. Sobrang liit. Kasing liit ng isang alikabok, palakad-lakad siya sa malamig na hangin. Paulit-ulit na tumitingala pa itaas. Isinara ni Nina ang kurtina. Hayaan niyo siyang maghintay. Bumalik siya sa boardroom table. Binuklat ang susunod na folder. Ni hindi inangat ang ulo. Continue the meeting. Sa labas ng bintana, nandoon ang pinakamataas na skyline ng Manila. Ang sikat ng araw na tumatama sa salamin ng Madrigal Tower ay nagre-reflect ng gintong liwanag at nakaupo siya sa upuan ng presidente sa pinakamataas na palapag. Sa likod niya ang imperyo ng kanyang pamilya. Sa harap niya ang sarili niyang larangan ng digmaan. 10 taon nakabalik rin sa wakas. Nasa baba ang lalaki, naghihintay sa lumang panaginip. Nasa itaas siya, inaayos ang kanyang trono. Sa pagitan nila, may isang habambuhay na distansyang kailanman ay hindi na malalampasan.